Sa napakalaking hanay ng Ancestral Mountain, ang sikat ng araw ay sumikat sa pagitan ng mga bundok patungo sa malalalim na kanyan. Sa gilid ng burol sa tabi ng lambak, naiwan ang ilang nyebe. Kahit na maagang tag-araw na, hindi pa natutunaw ang nyebe. Pambihira ang lamig dito. Maririnig paminsan-minsan ang mga dagandong ng mga hayop. Sa ibabaw ng lambak ay nakatayo ang isang kahangahangang lungsod. Ang mundo sa labas ng Ancestral Mountains ay inookupahan ng mga hayop. Ang mga taong naninirahan sa bulubundukin ay hindi nakikipag-ugnayan sa labas ng mundo sa loob ng daan-daang taon. Ang mga taong nakatira sa lungsod ay hindi sigurado sa sitwasyon ng labas ng mundo. Naitala na sa pinakamaluwalhating panahon ng sangkatauhan, na mayroong libu-libong legend rank fighters at demon spiritualists. Ang mga tao ay nagtatag ng maraming imperyo sa malawak na kontinente, ngunit ang mga imperyong iyon ay nalipol. Ang lungsod, dahil sa palihim na lokasyon sa heograpiya, ay mahusay na napanatili mula sa panahon ng kadiliman. Paminsan-minsan ay nakakaranas sila ng mga pag-atake mula sa malalakas na snow wind beasts sa loob ng Ancestral Mountains. Gayunpaman, pagkatapos dumaan sa maraming mapangwasak na labanan, ang lungsod ay muling itinayo. Ang mga motley wall na ito ay isang hindi matitinag na monumento. Ang lungsod na ito ay tinatawag na Glory City, at ito ay isang simbolo ng pag-asa para sa sangkatauhan. Holy Orchid Institute, Fighter Apprentice Class. Mahigit 30 estudyante ang nakaupo at naghihintay na makinig sa babaeng guro habang ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman. Ang mga estudyante ay isang grupo ng mga fighter apprentice. Sila ay mga estudyante ng Holy Orchid Institute ng Glory City. Narinig ko na ang bagong guro, si Shen Shu, ay isa sa 3-star silver rank na demon spiritualist ng Sacred Family. Ang ilang mga estudyante ay mahinang nag-uusap sa kanilang mga sarili. Natuon ang atensyon ng mga estudyante sa guro. Siya ay may isang matangkad na figura, nakasuot ng lavender na damit na nakapulupot ng mahigpit sa kanyang katawan, na nagbibigay ng diin sa kanyang masiglang dibdib. Siya ay may pares ng balingkinitan, mapuputing mga binti, at nakasuot ng napakagandang make-up na nagpaganda sa kanya at matikas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas at pagmamataas. Ang Sagradong Pamilya ay isa sa 3 pangunahing pamilya ng Glory City. Dahil siya ay isang marangal na kapanganakan, at isang 3-star na silver rank na demon spiritualist, natural na mayroon siyang puhunan upang maging mapagmataas. Bilang isang 3-star silver rank na demon spiritualist, hindi siya karaniwang pumupunta rito para magturo. Pumayag lang siya dahil nasa klase ang pamangkin niya. Ang mga demon spiritualist at fighters ay may 5 magkakaibang rank, na bronze, silver, gold, black gold at legend rank. Ang bawat ranggo ay nahahati sa 5 antas, mula 1 star hanggang 5 star. Ang isang demon spiritualist ay higit sa isang manlalaban. Kami ay isang tunay na marangal na buhay. Ang isang demon spiritualist ay maaaring bumuo ng isang soul realm sa loob ng kanilang dantian. May kakayahan silang isama ang isang nahuli na demonyo sa kanilang kaluluwa at pagkatapos ay sumanib sa demonyo sa labanan. Nagbibigay daan ito sa kanila na magkaroon ng walang kapantay na lakas, na higit sa lakas na maaaring kalabanan ng mga fighters. Nagtaas baba si Shen Shu at mayabang na nagsalita, tulad ko, ang demonyo ko ay Scarlet Flame Fox. Biglang nagbago ang mukha at kamay ni Shen Shu. Naging matalas ang hugis ng mukha niya, tumalas din ang ngipin at kuko. Sa wakas, lumitaw ang isang eskarlata na buntot mula sa kanyang likuran. Pagkatapos sumanib sa isang demonyo, makokontrol ko ang lakas nito pati na rin makakuha ng mga kakayahan sa uri ng apoy. Sa mga demonyo, ang Scarlet Flame Fox ay isang gold rank beast. Nangangahulugan ito na ang pinakamataas na antas na maaari kong maabot ay ang gold rank na demon spiritualist. Siyempre, pagkatapos maging isang gold rank demon spiritualist, mapapalitan ko ito ng mas malakas na demonyo. Pagdating sa kanyang cultivation, ang pagmamalaki sa mukha ni Shen Shu ay naging mas makapal. Dahil sa mga salita ni Shen Shu, nagulat ang isang grupo ng mga estudyante. Ang mga demon spiritualist sa ranggo ng ginto ay mga pag-iral na hindi maaabot ng karamihan sa kanila. Habang si Shen Shu ay patuloy na nagtuturo sa entablado, si Niali ay nakaupo sa likod na hanay. Ang kanyang isip ay nasa ulirat habang ang kanyang kaluluwa ay lumulutang sa paligid.
Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang iminulat ni Neely ang kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang maguluhan sa eksenang nasa harapan niya. Nasaan ako? Tahimik na tanong ni Neely sa sarili. Laking gulat niya nang mapagtanto niyang lumiliit ang kanyang mga kamay at mas naging malambot ang kanyang balat. Si Shanshu ay nasa entablado, walang tigil na nagsasalita. Malinaw na naalala ni Neely na ito ang taon na sumali siya sa institute. Ang gurong nag-lecture ay isang 3-star silver rank na demon spiritualist at napakayabang. Dahil sa kanya, medyo matagal nang hindi gustong matuto si Neely. Ako ay talagang ipinanganak na muli. Labis na nabigla si Neely. Naalala niya na napaliligiran at inatake siya ng Sage Emperor at 6 na mga hayop na may ranggo ng Diyos at namatay sa labanan. Tila muling isinilang ang kanyang kaluluwa noong siya ay 13 taong gulang. Tumingin si Neely sa gilid, at nakita ang mga pamilyar na mukha, Lu Piao at Du Zi. Ang mga kapatid na ito na nagbahagi ng buhay at kamatayan sa kanya ay buhay, maliban sa kanilang mga anyo ay napaka-immature. At siya, tumingin si Neely sa kaliwa. Ilang metro ang layo mula sa kanya, isang magandang walang kapintasang mukha ang bumungad sa kanyang larangan ng paningin. Ang kanyang pangalan ay Yezayan. Bagamat 13-14 years old pa lang ang itsura niya, mukha na siyang balingkinitan at eleganteng may kulay purple na buhok na bumubuhos hanggang bewang. Siya ay may arko na kilay, at isang matalinong ningning ang nakita sa kanyang mga mata. Sa tuwing umingiti siya, malalalim ang dimples niya. Kahit na siya ay mukhang bata, alam ni Neely na, kapag siya ay lumaki ng kaunti, siya ay magiging napakaganda at kaakit-akit. Nakasuot siya ng silk white na damit na nagbigay sa kanya ng isang uri ng hindi masabi na kakisigan. Sa kanyang nakaraang buhay, si Neely ay nagkaroon ng malalim na pagmamahal sa kanya mula pa noong siya ay teenager. Hindi siya patay. Tuwang-tuwa si Neely hanggang sa halos mabulunan na siya. Bumalik talaga ako sa nakaraan, totoo ba ito? Hindi panaginip. Tanong ni Neely sa sarili habang kinurot ang sarili. Ang malinaw na sakit ay nagsabi sa kanya na ito ay hindi isang panaginip. Bigla siyang may naisip, ang Temporal na Demon Spirit Book. Ito ay malamang na ang Temporal Demon Spirit Book. Ibinaba ni Neely ang kanyang ulo at agad itong hinanap, ngunit hindi mahanap ang Temporal Demon Spirit Book. Hindi makapaniwala si Neely na ang kanyang muling pagsilang, ang misteryosong pangyayaring ito na nangyari sa kanya, ay walang kaugnayan sa misteryosong Temporal Demon Spirit Book. Ang lumikha ng Temporal Demon Spirit Book na iyon ay hindi kilala. Ito ay isang napaka-misteryosong libro na laging iniingatan ni Neely sa kanya. Malinaw niyang naalala, noong kinakalaban niya ang Sage Emperor at ang 6 na ranggo ng Diyos na hayop, na ang kanyang dugo ay lubusang natakpan ng libro. Maaaring ang Temporal Demon Spirit Book ang nagpabalik sa kanya noong siya ay 13 pa lamang. Matapos makita ang lahat ng pamilyar na mukha na ito, si Neely ay naanod sa kanyang malayong alaala. Naalala niya noong ang Glory City ay nasa ilalim ng pag-atake ng mga Snowwind Beast. Ang tagapag-alaga ng Glory City, si Lord Yemo, na isang legend-rank demon spiritualist, ay namatay sa pakikipaglaban sa mga halimaw sa daan-daang libong tao. Ilang libo lamang ang nakaligtas at tumakas patungo sa disyerto, silangan ng hanay ng street. Ancestral Mountain. Sa panahon ng pagtakas, sunod-sunod na nakaligtas ang namatay sa disyerto. Isang araw, napalibutan sila ng mga hayop sa disyerto. Nang maglaon ng gabing iyon, hinanap ni Neely at Yezayan ang ginhawa ng kaluluwa ng isa't isa. Noong gabing iyon, sa wakas ay niyakap na ni Neely ang Diyosa sa kanyang puso gamit ang kanyang mga braso. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang pilak na liwanag ng buwan ay naging malabo na belo. Ang Kat-Anji tanging pangangatawan ni Yezayan, na may malinaw na kristal na balat na parang hinulma mula sa isang jade sculpture. Niyakap nila ang isa't isa na may galit na galit. Kung hindi dahil sa pagkawasak ng Glory City, at sa nakakatakot na pagtakas, hinding-hindi niya makukuha ang pabor ni Yezayan. Siya ay may napakababang talento at mula sa isang humihinang pamilya. Pagkatapos ng gabing iyon, nakatagpo sila ng isa pang grupo ng mga hayop at upang maprotektahan siya, namatay si Yezayan sa pamamagitan ng mga kamay ng isa sa mga hayop. Hindi makakalimutan ni Neely ang sandaling iyon. Matapos niyang maranasan ang mga pag-atake na nagbabanta sa buhay, nakaligtas si Neely at lumabas ng walang katapusang desert.
Bagamat mababa ang kanyang talento, ang kanyang survival instincts ay nagpapahintulot kay Nia Li na maglakbay sa buong banal na kontinente. Nakatagpo siya ng maraming tao na nakikipaglaban sa mga hayop. Marami rin siyang nadatna na mahiwagang bagay, at syempre ang Temporal Demon Spirit Book na iyon. Kung hindi dahil sa libro, hindi na makakabalik si Nia Li. Ang misteryosong Temporal Demon Spirit Book na iyon ay talagang nagpabalik sa kanya sa paglipas ng panahon. Ibinalik siya bago ang pagkawasak ng Glory City. Bago mamatay ang kanyang mga magulang, pamilya at mga kapatid sa labanan. Bago ang kamatayan ni Yezayan sa pagtakas. Simula nang bumalik ako, binigyan ako ng langit ng isa pang pagkakataon. Hindi ko hahayaang mangyari muli ang pagkawasak ng Glory City. Sabi ni Nielai sa ilalim ng kanyang hininga, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Matatag ang desisyon niya. Malabo niyang naaalala na dapat ay nag-enroll na lang siya sa institute ngayong taon at dapat ay 13 taong gulang na siya. Gustong tumawa ni Nia Li ng masayang, "I'm back, how nice." Sage Emperor, sa susunod na pagkikita natin, papatayin kita, at ipaghihiganti ang dati kong buhay. Kung hindi dahil sa pagkawasak ng Glory City, siya at si Yezayan ay mula sa dalawang magkaibang mundo. Hindi magiging posible na magkasama sila. Si Yezayan ay anak ng City Lord ng Glory City, hindi pa banggitin na ang kanyang lolo ay ang legend rank na demon spiritualist na si Yemo. Si Nia Li ay mula sa isang pamilya na walang kapangyarihan at humihina. Kapwa sila, sa gitna ng pagtakas, ay bumuo ng malalim na damdamin para sa isa't isa. Nang pumasok si Yezayan sa paaralan, walang sinuman sa klase ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Nalaman lang ni Nia Li ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa ibang pagkakataon. Sa loob ng Glory City, mayroong 3 pangunahing pamilya. Ang Divine Family, ang Sacred Family, at ang Snowwind Family. Kinakatawan nila ang pinakamataas na kapangyarihan ng Glory City, ang tugatog ng mga marangal na pamilya. Karaniwang pinipili ang City Lord mula sa isa sa 3 pamilyang ito. Pagkatapos ng 3 major family ay ang 7 noble family at pagkatapos nila ay ang 12 aristocratic families. Si Nia Li ay kabilang sa Heavenly Marks family, na nakatayo sa huling lugar ng mga aristocratic na pamilya. Bagaman mayroon silang maliit na katayuan, mayroong isang astronomical na pagkakaiba sa katayuan kung ihahambing sa 3 major family at 7 noble family. Sa background ni Nia Li, ang pagnanais na makasama si Yezayan ay imposible. Ngunit, sa isang katatagan na sumili sa mga mata ni Nia Li, mula nang siya ay isinilang na muli, ang lahat ba ng ito ay isang issue pa rin. Kahit na ang kanyang pundasyon ay kasalukuyang mahirap, sa malawak na kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, ang pagpapabuti ng kanyang talento ay hindi imposible. Nia Li, anong iningiti-ngiti mo? Tanong ni Lu Piao, na mukhang naguguluhan kay Nia Li. Iniisip niya kung nababaliw na ba siya, dahil kanina pa siya tumatawa mag-isa at nakatitig pa nga kay Yezayan ng may masamang tingin. Naging masaya lang. Masaya akong makita ka, mabuting kapatid. Sabi ni Nia Li habang tuwang-tuwang niyakap niya si Lu Piao. Ito ay isang ugali mula sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ng katawa-tawang yakapin ni Nia Li, galit na bamulong si Lu Piao, "Oy, Nia Li. Sino ang magaling mong kapatid, Gaylord? Bilasan mo, bitawan mo ako." Nagpumigla si Lu Piao. Kakasimula pa lang nila sa pag-aaral. Ilang araw lang silang magkakilala. Hindi sila naging malapit para sa antas na ito ng intimacy. Hindi kumala si Nia Li sa kanyang yakap. Seryoso siyang tumingin kay Lu Piao at tumawa, "Kahit ano ang iniisip mo, sa puso ko, palagi kang magaling na kapatid." Natural na hindi masabi ni Nia Li kay Lu Piao ang mga pakikipagsapalaran sa buhay at kamatayan mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa pagtingin sa titig ni Nia Li, si Lu Piao ay natigilan at hindi napigil ang sabihin, "Weirdo." Gayunpaman, kahit na ano, ang mga salitang sinabi noon ni Nia Li ay nagparamdam sa kanya. Tumingin si Lu Piao kay Nia Li at sinabing, "Alam kong isa ka sa mga maharlika sa Glory City, ngunit hayaan mo akong balaan ka, huwag magkaroon ng anumang ideya para sa babaeng iyon." Ang kanyang pagkakakilanlan ay lubhang mahiwaga. "I heard that when she joined the institute the principal personally arranged her dorm." Bahagyang ngumisi si Nia Li, hindi pa rin alam ni Lu Piao ang pagkakakilanlan ni Yezayan na alam na niya.
Siya ang aking babae, deklara ni Nia Lee, nakatingin sa magandang mahabang buhok na babae sa hindi kalayuan. Ang kanyang puso ay lubos na matatag habang iniisip niya ang pagsinta ng gabing iyon. Hindi mapigilan ni Nia Lee na makaramdam ng init sa kanyang puso. Biglang naalala ni Nia Lee, 13 pa lang sila ni Ye Zion. Zion, kailan ka ba tatanda para maging ganoon kaganda, kaakit-akit na babae? Paprotektahan kita at sabay tayong tatanda. Sa hindi kalayuan, may naramdaman si Ye Zion. Nilingan niya ang kanyang ulo at tumingin kay Nia Lee. Dahan-dahan niyang ikinunot ang kanyang mga kilay, at naisip na si Nia Lee ay isang mapaglarong maharlika. Simula pa lang ng klase, hindi na niya napigil ang tumingin sa kanya. Kung maglalakas loob siyang guluhin siya, hindi niya ito papakawalan ng madali. Hindi gustong gamitin ni Ye Zion ang kanyang katayuan para makipagkaibigan, ngunit hindi yun nangangahulugan na papasukin siya sa kahihiyan kapag binubuli. Sa tabi ni Ye Zion ay nakaupo ang isang mataas at magandang batang lalaki na, paminsan-minsan, ay nakakuha ng isang sulyap kay Ye Zion. Napansin niya na kayo. Si Zion ay nakatingin kay Nia Lee, itinapon niya ang isang galit na pagtingin kay Nia Lee, ang kanyang taas ay bahagyang mas mataas kaysa kay Nia Lee, at nagsimula. Nagpapalabas ng isang malabong yin aura. Naturally, nakilala ni Nia Lee ang taong ito. Siya si Shen Yu. Siya ay kabilang sa sagradong pamilya na isa sa 3 pangunahing mga pamilya at may pambihirang talento. Si Shen Shu, na kasalukuyang nakikipag-usap sa entablado, ay kanyang tiyahin. Sa nakaraang buhay ni Nia Lee, si Shen Yu ay palaging tagasunod ni Ye Zion. Bago nawasak ang Glory City, sina Shen Yu at Ye Zion halos magpakasal. Sa paningin ng kanilang mga pamilya, palagi silang naging perpektong tugma. Kung ang Glory City ay hindi nawasak, pareho. Sa kanila ay tiyak na ikakasal. Bago sila sumailalim sa seremonya ng kasal, ang Glory City ay nasa ilalim ng pag-atake ng Snow Wind Beasts. Bago ang lungsod ay nasira sa pamamagitan ng mga hayop, ang banal na pamilya betrayed kaluwalhatian lungsod. Sa pamamagitan ng pag-abandona sa kanilang mga tungkulin at tumakas, maaaring ito ang gawain ng kapalaran. Si Ye Zion ay hindi naging asawa ni Shen Yu sa kanyang nakaraang buhay. Sa halip, nagkaroon siya ng isang mga aktibidad kasama si Nia Lee. Sa pag-iisip, hindi mapigilan ni Nia Lee na tumawa sa kanyang puso. Gayunpaman, pagkatapos niyang makita ang mga glares ni Ye Zion at Shen Yu, Nia Lee, hindi ko maiwasang makaramdam ng sakit ng ulo. Ang kasalukuyang Ye Zion ay may ilang magagandang impression kay Shen Yu. Ang itsura na kayo. Zion bigyan sa Nia Lee ay puno ng paghamak. Si Ye Zion ay dapat na naisip siya bilang isang tamad, mapaglarong tao. Nang makita niya si Ye Zion na tumingin sa kanyang direksyon, naramdaman ni Nia Lee ang isang lag sa kanyang hininga. Nang makita niya ang pamilyar na mukha, nagsimula siyang mag-isip. Sa lahat ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay, hindi mapigilan ni Nia Lee na makaramdam ng maasim sa kanyang ilong. Siya ay nagsiwalat ng isang ngiti bilang siya tumingin ng malalim kay Ye Zion. Maraming salamat sa Temporal Demon Spirit Book. Pinayagan kaming magkita ulit. Si Nia Lee ay tahimik na nag-isip ng may pasasalamat. Weirdo, naisip ni Ye Zion. Naramdaman niya na medyo kakaiba ang titig ni Nia Lee. Ang kanyang maliwanag na mga mata ay nagniningning tulad ng mga bituin na may isang hawakan ng kalungkutan. Ang puso ni Ye Zion ay napuno ng mga katanungan. Kilala ba niya si Nia Lee? Bakit siya tumingin after na may ganitong uri? Si Ye Zion ay isang kagandahan na may puting ngipin at mga labi ng vermilion. Siya ay tulad ng isang lotus na mumulaklak tahimik habang ang pagkakaroon ng isang hindi masabi cute na ugali. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga batang lalaki ang nabighani sa kanya. Sa puntong ito, ang titig ni Shen Shu ay dumaan sa katawan ni Nia Lee. Ang aksyon ng mga 13-14 na taong gulang na bata ay hindi maaaring makatakas sa kanyang mga mata. Siya ay isang silver rank demon spiritualist. Naabot na niya ang estado ng pagkakaroon ng isip at katawan na isang malakas na pang-anim na kahulugan. Ang kanyang paningin ay labis na masigasig. Nakita pa niya ang isang tumatakas na daga na mahigit 100 metro ang layo. Si Ye Zion ay may marangal na pagkakakilanlan. Siya ay may katayuan ng pagiging anak na babae ng Panginoon ng lungsod ng Glory City, pati na rin ang pagiging ang apo ng alamat ay nagre-ranggo ng espiritista ng demonyo, si Yemo. Hindi lamang iyon, mayroon siyang Science Soul Realm na nabuo sa loob niya. Si Dan Tian, isang bihirang talento.
Iilan lamang tao sa Holy Orchid Institute ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Ye Zion. Kung namamahala si Shen Yu na magkaroon si Ye Zion bilang kanyang asawa, maaari itong palakasin ang posisyon ng sagradong pamilya sa Glory City. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nasa klase ng Fighter Apprentice. Ito rin ang isa pang dahilan kung bakit nagtuturo si Shen Shu sa klase na ito. Ibinalik ni Shen Shu ang kanyang pagbabagong anyo sa parehong mga braso niya na nakayakap sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata swept sa kabuuan ng mga mag-aaral at sinabi, "Sa susunod na 2 taon, kayong lahat ay aking mga mag-aaral." Bagaman binanggit ng prinsipal na ang mga estudyante ng Holy Orchid Institute ay pantay, kailangan kong ipaalam sa iyo ang pangit na katotohanan. Sa mundong ito, ang pagkakapantay-pantay ay hindi umiiral. Nagsalita si Shen Shu sa isang bahagyang matinis na boses. Ang kanyang mga salita ay tulad ng mga dagger na mabigat na sinaksak sa puso ng mga mag-aaral. Tahimik na nakikinig ang mga estudyante sa ibaba ng entablado. Walang nagsalita ng isang salita. Matapos mong lumaki ang lahat at umalis sa paaralang ito, sasang-ayon ka sa aking mga salita. Ang pagkakapantay-pantay ay isang kasinungalingan lamang na pinupuno ka ng mga matatanda. Hindi ka maaaring mabuhay sa isang engkanto kwento magpakailanman, sabi ni Shen Shu, pagbaba ng kanyang ulo upang tumingin sa mga mag-aaral. Ang Glory City ay ang tanging lungsod na napanatili sa buong panahon ng kadiliman. Tayo lamang ang mga nabubuhay na tao. Sa loob ng Glory City, mayroong 2 uri ng malakas na pag-iral, ang mga mandirigma at ang mga espiritista ng demonyo. Ang pag-iral ng isang espiritista ng demonyo ay marangal. Isang manlalaban lamang sa loob ng libo-libo o 10,000 ang maaaring magkaroon ng pagkakataong maipanganak na isang malakas na demonyo. Espiritista. Hanggang ngayon, sa buong Glory City, ilang libong mga espiritista ng demonyo lamang ang umiiral. Kami ang tagapag-alaga ng kaluwalhatian. Lungsod. Ang mga mandirigma at mga espiritista ng demonyo ay nahahati sa mga ranggo ng tanso, pilak, ginto, itim na ginto at alamat. Ang mas mataas na ranggo. Ang mas malakas ay, kung ang isang pamilya ay gumagawa ng isang gold-rank demon spiritualist, maaari silang maging isang aristokratikong pamilya. Kung ang pamilya ay gumawa ng isang itim na gintong ranggo ng demonyong espiritista, maaari silang maging isang marangal na pamilya. Kung ang isang pamilya ay gumagawa ng 3 itim, gold-rank demon spiritualists o isang legend-rank demon spiritualist, na ang pamilya ay maaaring maging isang pangunahing pamilya. Mayroon kaming 36 na tao dito. Ang ilan ay nagmula sa mga karaniwang pamilya, ang ilan ay nagmula sa mga marangal na pamilya. Kahit na ang iyong panimulang punto ay ang pareho, ang iyong mga pagkakakilanlan ay hindi. Umaasa ako na ang bawat isa sa inyo ay may kamalayan sa sarili at isang antas ng kaugalian. Mga karaniwang tao ay palaging mananatiling mga karaniwang tao. Imposible para sa iyo na maging isang aristokratikong pamilya, kaya huwag mangarap na tumaas hanggang sa maging isang phoenix. Kahit na sa loob ng Maharlika, mayroon silang isang mahigpit na pagkakaiba ng mga antas na hindi maaaring lumampas. Sa ilalim ng tingin ni Shen Shio, ang mga mag-aaral na simpleng nakadamit sa klase ay nagpakita ng kakulangan sa ginhawa sa kanilang mga mukha. Sila ay nahihiya at ibinaba ang kanilang mga ulo. Si Shen Shu at ilang mga Maharlika ay buong kapurihan na itinulak ang kanilang mga dibdib at nagpakita ng mayabang pagmamalaki. Si Nieli, Ye Zion, Lu Piao at ilang iba pang mga nobyo lamang ang nanatiling kalmado. Tumingin si Nieli sa gilid. Si Dus ay nakasuot ng bahagyang pagod na damit. Mahigpit niyang kinakagat ang kanyang mga kamao, at kinakagat ang kanyang mga labi. Si Dus ay nagmula sa isang karaniwang pamilya. Napakahirap ng kalagayan ng kanyang pamilya. Ngunit alam ni Nieli na ang sarili ni Duke. Ang pagpapahalaga ay napakalakas. Sa ilalim ng tingin ni Shen Shio, ang mga mag-aaral na simpleng nakadamit sa klase ay nagpakita ng kakulangan sa ginhawa sa kanilang mga mukha. Sila ay nahihiya at ibinaba ang kanilang mga ulo. Si Shen Shu at ilang mga Maharlika ay buong kapurihan na itinulak ang kanilang mga dibdib at nagpakita ng mayabang pagmamalaki. Si Nieli, Ye Zion, Lu Piao at ilang iba pang mga nobyo lamang ang nanatiling kalmado. Tumingin si Nieli sa gilid. Si Dus ay nakasuot ng bahagyang pagod na damit. Mahigpit niyang kinakagat ang kanyang mga kamao, at kinakagat ang kanyang mga labi. Si Dus ay nagmula sa isang karaniwang pamilya. Napakahirap ng kalagayan ng kanyang pamilya. Ngunit alam ni Nieli na ang sarili ni Duke. Ang pagpapahalaga ay napakalakas. Malamig siyang humilik, ano ito?
Sinabi ng guro na si Shenshu na ang Glory City ay ang tanging nakaligtas sa edad ng kadiliman, na tayo lamang ang nakaligtas. Mga tao, anong patunay ang mayroon ka sa pahayag na ito? Maaari ko bang tanungin kung ang guro ay lumabas sa street, ancestral mountains at binisita ang walang katapusang disyerto, ang nakakalaso na kagubatan, ang Blood Moon Marsh, ang Spirit Gulf, ang Heavenly Luster Mountains, at ang Hilagang Niebe Bago? Tanong ni Nia Lee. Bilang isang taong muling ipinanganak, at pinanatili ang kanyang mga nakaraang karanasan, si Nia Lee ay maaaring ganap na tumingin sa Shenshu. Anong makalangit na bundok ng ningning? Anong hilagang niebe? Sumimangot si Shenshu. Narinig niya ang walang katapusang disyerto, nakakalason. Forest at Blood Moon Marsh Bago, ngunit ang mga lugar na iyon ay napakalayo mula sa street. Ancestral Mountains. Siya ay may lamang. Narinig ang mga ito sa mga alamat. Shenshu snorted. Ako ay nasa Glory City mula nang ipanganak, at hindi pa nakapunta sa mga lugar na iyon. Mahinang ngumiti si Nia Lee at sinabing, dahil hindi kailanman pumunta si Teacher Shenshu sa mga lugar na iyon, paano ka makatitiyak na tayo ang tao lang ba ang nabubuhay? Malamig siyang humilik, ano ito? Sinabi ng guro na si Shenshu na ang Glory City ay ang tanging nakaligtas sa edad ng kadiliman, na tayo lamang ang nakaligtas. Mga tao, anong patunay ang mayroon ka sa pahayag na ito? Maaari ko bang tayo ang tao lang ba ang nabubuhay? Ang pakikinig sa sinabi lamang ni Nia Lee, ang mga mag-aaral sa klase ay hindi maaaring makatulong sa pagtawa. Nadama nila na ang sinabi ni Nia Lee ay gumagawa. Kahulugan. At ang idioma, isang Polaka na tumitingin sa kalangitan mula sa ilalim ng balon, ay hindi direktang tumatawag sa guro na si Shenshu na isang Polaka. Tinitingnan ng kalangitan mula sa ilalim ng balon kung ano ang isang naaangkop na paglalarawan, sabi ng ilang mga batang babae habang humajajek. Sila, lahat ay hindi nagustuhan si Shenshu, at hindi mapigilan ang pagtingin kay Nia Lee na puno ng paghanga dahil si Nia Lee lamang ang sapat na matapang. Hayagang manginsulto sa isang guro sa klase. Ikaw, nagsimula si Shenshu habang tinatitigan niya si Nia Lee, galit na galit siya hanggang sa halos pagsusuka ng dugo. Nia Lee talaga. Inihambing siya sa isang ignorante na Polaka. Hindi pa niya nakatagpo ang gayong laganap na mag-aaral. Si Yezayan, na nakaupo sa malayo, ay hindi rin makontrol ang kanyang pagtawa. Napagtanto niya na si Nia Lee ay medyo kawili-wili at, sa halip mahusay magsalita sa kanyang mga salita, talagang ginawa niyang hindi makapagsalita ang guro na si Shenshu. Si Yezayan ay isang likas na kagandahan. Ang kanyang ngiti ay kamangha-manghang. Komendat si Nia Lee patungo kay Yezayan at ngumiti. Nang makita ang ekspresyon ni Nia Lee, agad na ibinalik ni Yezayan ang kanyang ulo, at naisip sa kanyang puso, ang gayong katapangan. Ang impresyon ni Nia Lee sa kanyang puso ay isang masamang mag-aaral pa rin. Ang panunood kay Nia Lee ay hindi lamang mabulunan ang guro na si Shenshu, ngunit tinutokso din si Yezayan, hindi mapigilan ni Lupiao na itaas ang isang hinlalaki sa kanya. Iniisip ang galing ng taong ito. Tumingin si Nia Lee kay Shenshu, at nagpatuloy, Guro Shenshu, mayroon pa akong ibang katanungan. Si Shenshu ay malapit nang mamatay mula sa galit, ngunit hindi siya maaaring sumiklab dito. Maaari lamang siyang tumugon sa masamang kalagayan, anong tanong? Mayroon ka pa ba? Sinabi ng guro na si Shenshu, ang isang karaniwang tao ay laging mananatiling isang karaniwang tao, hindi sila maaaring maging isang marangal. Mayroon akong isang maliit na tanong, hindi ba ang ranggo ng alamat na demonyong espiritista, si Yemo, isang pangkaraniwan noong bata pa siya? Tanong ni Nia Lee, kumikislap ang kanyang mga mata ng ilang beses, at pagtingin sa Shenshu. Hindi ba alam ito ni Teacher Shenshu? Matapos makinig sa sinabi ni Nia Lee, nagliwanag ang mga mata ng mga karaniwang tao sa klase. Lahat sila ay may kamalayan sa kwento ni Lord Yemo. Siya ay isang halimbawa na dapat sundin kapag nais ng isang tao na maging isang malakas na pag-iral. Maliban, ang mga salitang binanggit ni Shenshu kanina ay masyadong malupit. Ito ang dahilan kung bakit sila nalulumbay. Ikaw, sa daan-daang taon ng Glory City, si Lord Yemo lamang ang nakakaakyat sa rurok sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sariling kakayahan, sabi ni Shenshu, na nagpapakita ng isang sandali ng pagkahuli. Mabilis siyang gumanti sa malayo niyang tugon. Ngunit hindi ba sinabi ni Teacher Shenshu na imposible? Bakit ba kasi napaka-self-contradicting mo? Nia Lee, Lord Yemo ay isang malinaw na halimbawa ng hiwa. Hindi mahalaga kung ito ay isang marangal o pangkaraniwan, ang potensyal ng hinaharap ay walang hanggan. Walang mahirap hanggat ang isa ay handang umakyat. Halos sumabog si Shenshu. Ang taong ito ay masyadong mapang-akit.
Patuloy niyang kinukuha ang mga butas sa kanyang mga salita at patuloy na sinasalakay. Wala siyang respeto sa isang matanda. Malamig siyang nakatingin kay Nia Lee, naglakas loob siyang hayagang salungatin siya sa harap ng napakaraming tao. Hindi niya hahayaan na madali si Nia Lee sa darating na hinaharap. Hindi kalayuan sa Nia Lee, tumingin si Duze kay Nia Lee, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Bagaman si Nia Lee ay isang nobyo, siya, nanganganib pa rin na masaktan ang guro na si Shen Shu sa pamamagitan ng pagtulong sa mga karaniwang tao na magsalita. Ito ang nagpaantig sa kanya. Ang puso ng isang teenager ay napaka-primitive, sa makatuwid, nakita na niya si Nia Lee bilang kanyang kaibigan. Shen Shu, sa tingin mo na ang paglalagay ng mga bagay sa ganitong paraan ay maaaring baguhin ang malupit na katotohanan. Tiningnan mo lamang ang maluwalhating sandali ni Lord Yemo, ngunit hindi tiningnan kung gaano karaming mga tao ang nabigo. Hindi man sabihin ang pagiging isang espiritista ng demonyo, kahit na ang pagiging isang manlalaban mismo ay isang mahirap na makamit. Nia Lee, tama ba? Maaari kang maituring na isang linya ng dugo ng isang aristokratikong pamilya. Dahil hindi mo alam kung kailan darating at pupunta, makikita ko kung anong uri ng talento ang mayroon ka. Ibinaba ni Shen Shu ang kanyang ulo at tiningnan ang papel na sulatan sa kanyang mga kamay. Matapos makita ang mga nilalaman, siya ay nakakatawa na tumawa. Nia Lee, Red Soul Realm, Current Soul Force 5, Strength 21. Sa iyong talento maaari mo lamang maabot ang Bronze Rank Fighter sa iyong buong buhay. Ang pagnanais na maging isang espiritista ng demonyo ay imposible lamang. Kahit ikaw ay baba sa ilan sa mga karaniwang tao. Hindi nakakagulat na maglakas loob kang magsalita sa ganitong paraan. Sinusubukan mo lamang itago ang iyong sariling mababang pagpapahalaga sa sarili. Ang grado ng isang kaharian ng kaluluwa ay naiiba sa pamamagitan ng mga kulay, pula, kahel, dilaw, berde, cyan, asul at indigo. Sa 7 magkakaibang marka, ang pula ay itinuturing na pinakamasama. Ito ang pinakamahina sa pinakamababang antas. Ang isang karaniwang tao ay magkakaroon ng isang orange o dilaw na kaharian ng kaluluwa. Ang pagkakaroon ng isang berde o cyan soul realm ay maaaring isaalang-alang na isang henyo. Tulad ng para sa Asher at Indigo Soul Realms, mayroon lamang sila sa mga alamat. Matapos marinig ang sinabi ni Shen Shu, ang pangkat ng mga karaniwang mag-aaral ay nagsimulang maawa kay Nia Lee bilang isang taong maharlika, ang talento ni Nia Lee ay maaaring maituring na pinakamasama. Natatakot sila na mahirap para sa kanya na magkaroon ng anumang mga nakamit sa kanyang buhay. Tumingin si Yezayan kay Nia Lee at marahang bumantong hininga. Bagaman ang kanyang impresyon kay Nia Lee ay hindi maganda, alam na ang kanyang talento ay napakasindek, hindi niya maiwasang maawa sa kanya. Si Shen Yu, na nakaupo sa tabi ni Yezayan, ay kinulat ang kanyang mga labi sa paghamak. Kung alam niya ng mas maaga ang kakilakilabot na talento ni Nia Lee, hindi niya maituturing na banta si Nia Lee. Dahil si Nia Lee ay hindi lamang kwalipikado. Sa kanyang kakilakilabot na talento, mabubuhay lamang siya sa pinakamababang antas ng Glory City, at siya, si Shen Yu, ay isa sa 3 pangunahing pamilya. Bilang isang sagradong direktang linya ng dugo ng pamilya, paano makikipagkompetensya sa kanya si Nia Lee? Kung hindi dahil kay Yezayan, hindi rin siya pupunta sa klase ng basurahan na ito at makakasama sa basurahan tulad ni Nia Lee. Si Shen Shu ay agresibo na nagpatuloy, sa gayong talento, kahit nasa loob ng iyong pamilya, hindi ka makakakuha ng anumang pansin. Gayunpaman, kumilos ka ng labis at bastos sa iyong mga matatanda. Ang mga salita ni Shen Shu ay nagpaalala kay Nia Lee sa kanyang nakaraan. Bago wasakin ang Glory City, si Nia Lee ay talagang mahina. Tulad ng sinabi ni Shen Shu, nanatili siyang isang 3-star na ranggo ng tanso at hindi na maka-advance pa. Walang pansin ang ibinigay sa kanya kahit na nasa loob ng institute o bumalik kasama ang kanyang pamilya. Siya ay itinuturing na parang alikabok. Kung hindi para kay Nia Lee na iligtas si Yezayan ng walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang buhay, hindi rin posible na makuha ang pabor ng kanyang Diyosa. Si Yezayan ay isang Star Gold Rank Demon Spiritualist sa puntong iyon ng panahon. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay tulad ng isang bangin. Sa huli, si Nia Lee ay hindi kahit na kwalipikado upang labanan sa tabi ni Yezayan. Maaari lamang niyang panoorin habang si Yezayan ay namatay sa pamamagitan ng mga kuko ng isang hayop sa harap niya habang ang kanyang katawan ay dahan-daang lumubog sa buhangin ng disyerto. Ito ay palaging isang karayom sa puso ni Nia Lee. Sa purong swerte, lumakad siya sa walang katapusang disyerto na buhay. Si Nia Lee ay may ibang mahiwagang mga pagkakatagpo at napagtanto na kahit na ang tinatawag na Soul Force talent ay maaari ring i-upgrade.
Kung ito ang kanyang nakaraang buhay, tiyak na hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Nieli na pabulaanan kapag pinapuna ng isang guro. Pero iba na siya ngayon. Tiwala siya na balang araw ay hahayaan niya ang mga taong ito na tumingin sa kanya na malaman na maaabot niya ang isang kaharian na hindi nila maisip. Dahil siya ay bumalik, dapat siyang maging matigas, kahit na nangangahulugan ito ng pagpatay sa anumang mga Diyos o Buddha na huminto sa kanyang landas. Nagulat ang lahat na kahit na kinutya si Nieli ng guro na si Shenshu, walang anumang kahihiyan na ipinakita sa kanyang mukha. Sa kabaligtaran, ang kanyang tingin ay mahigpit na nakalok sa Shenshu at sinabi niya, Guro Shenshu, nararamdaman mo na ang kaharian ng kaluluwa ng isang tao ay nagpapasya sa hinaharap ng isang tao, di ba? Gamit ang kasuklam-suklam na karakter mo, ipagtatanggol mo lamang ang likas na matalino at mock ang mediocre. At gayon pa man, nagsasalita ka pa rin ng isang grupo ng mga prinsipyo. Sinusubukan mo lamang na takpan ang iyong kasuklam-suklam na karakter. Nang marinig ang mga salita ni Nieli, ang katawan ni Shenshu ay nanginginig sa galit. Hindi pa niya nakilala ang ganitong uri ng mag-aaral. Talagang naglakas loob siyang salungatin siya ng masama. Ang mga salita ni Nieli ay direktang tumama sa mga nakatagong kaisipan sa loob ng kanyang puso na naging sanhi ng kanyang galit. Sinumpa niya ng hindi mapigilan, katahimikan. Sino sa palagay mo ang dapat mong suruan ng iyong guro? Nieli kulutin ang kanyang mga labi sa paghamak. Nahihiya akong magkaroon ng isang guro na katulad mo. Maaari kong garantiya na sa klase na ito, magkakaroon ng maraming mga karaniwang tao na lumalagpas sa iyong imahinasyon. Magkakaroon sila ng hindi maiisip na mga nakamit. Sa halip na coaching pagkatapos ay matigang, gumamit ka ng malupit na mga salita upang atakihin ang kanilang tiwala sa sarili. Hindi ka karapat-dapat na maging isang guro. Bagaman mahina ang aking talento, kaya ano? Isang araw, ako ay magiging isang alamat ranggo ng demonyong espiritista tulad ni Lord Yemo at pakasalan ng pinakamagandang babae sa Glory City. Habang nagsasalita siya, ang tingin ni Nieli ay nahulog kay Yezayan na nakaupo sa malayo. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa isang ganap na paglutas. Nang makita niya si Nieli na nakatingin sa kanya, nang hindi alam kung bakit, biglang naramdaman ni Yezayan ang bilis ng kanyang puso. Ang kanyang mga pisngi ay nasusunog na pula. Hindi niya naisip na si Nieli ay talagang magiging matapang at magsabi ng ganito sa klase. Matapos matugunan ang tingin ni Nieli, alam niyang malinaw ang kanyang kahulugan. Maliban sa kanyang puso, wala siyang nararamdaman para kay Nieli. Matapos marinig ang pagsasalita ni Nieli, nagkaroon siya ng hindi mailalarawan na pakiramdam sa loob niya. Nang makita ang ekspresyon ni Yezayan, ang mukha ni Shenyu ay naging isang mapurol na kulay. Kahit na siya at si Nieli ay hindi pareho ng pamantayan, naramdaman pa rin niya ang medyo banta sa kanya. Haha, this is the funniest joke they ever heard. Sa loob ng isang taon na ang nakalipas ang isang Red Soul Realm ay talagang nagsabi na nais niyang maging isang legend rank demon spiritualist tulad ni Lord Yemo. Kahit na mas bata pa si Lord Yemo, nasubukan na siya at ipinakita na magkaroon ng kamangha-manghang talento. Nagkaroon siya ng Science Soul Realm. Sa palagay mo ang tagumpay ay nakasalalay sa swerte lamang. Nakakatawa, Shenshu mocked mercilessly, sa halip na maging isang matalinong bibig dito, bakit hindi ka magsimulang matuto ng seryoso? Ang mga susunod na salita ni Nieli ay malakas at resonating. Alam kong ang iyong puso ay puno ng paghamak, ngunit isang araw ay isasara ko ang iyong bibig ng matitigas na katotohanan. Hindi matukoy ng kakayahan ang tagumpay ng isang tao. Ginagamit namin ang mahina upang talunin ang malakas, upang mapagtagumpayan ang langit. Hinahamon na namin ang imposible sa pamamagitan ng pagpunta laban sa daan ng langit. Hindi mapigilan ng mga salita ni Nieli na maging sanhi ng pakiramdam ng mga mag-aaral sa klase ang kanilang pag-agos ng dugo. Ang pagsasanay ay laban na sa daan ng langit. Kung ang isa ay hindi sumalungat sa langit, paano nila mapag-uusapan ang pagsasanay? Malakas na sinabi ni Nieli, kung walang patuloy na nakikipaglaban na puso, kung walang lakas ng loob na gawing posible ang imposible, kahit na ang pagkakaroon ng pambihirang talento ay magiging walang kabuluhan. Dahil ako, si Nieli, ay ipinanganak sa mundong ito, haamon ko ang imposible. Guru Shenshu, paano ang tungkol sa pagkakaroon ng pusta sa akin? Bagaman nakaranas si Nieli ng maraming mga pag-urong sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya sumuko. Dahil binigyan siya ng langit ng pagkakataong muling ipanganak, sa buhay na ito ay gagamit siya ng hindi maisip na bilis upang umakyat sa tuktok. Anong pusta? Si Shenshu ay nag-iinsulto. Tataya kami na sa darating na pagsubok sa loob ng 2 buwan, maaabot ko ang ranggo ng tanso. Kung hindi ko ito gagawin, magbitiw ako sa institute. Kung naabot ko ang ranggo ng tanso, pagkatapos ay magbitiw ka, paano ito?
Sabi ni Nieli nang walang pag-aalinlangan na nakatingin kay Shenshu. Sa pakikinig sa sinabi ni Nieli, nagulat ang lahat. Nagulat silang lahat na talagang iminungkahi ni Nieli ang ganitong uri ng pusta sa guro na si Shenshu. Bagaman umaasa sila na manalo si Nielai, nadama nila na walang paraan na manalo si Nielai. Hahaha, nakakatawa ka na talagang sabihin na maaabot mo ang ranggo ng tanso sa loob ng 2 buwan. Sa palagay mo maaari mong itaas ang puwersa ng iyong kaluluwa mula 5 hanggang 100 sa loob ng 2 buwan. Shenshu mukha ay puno ng kulob. Nabaliw na ba si Nieli? Isang tanong lang ang tinanong ko. Naglakas loob ka ba o hindi? Hindi pinansin ni Nieli ang sinabi lang ni Shenshu. Kaso, bakit hindi ako maglakas loob? Hindi ako naniniwala sa isang egotistical brat tulad ng maaari mong makamit ang anumang bagay. Sino sa palagay mo ang ipinagmamalaki mo? Si Shenshu ay galit na nag-snort, ang gayong kawalang galang sa iyong guro. Sa susunod na 2 buwan, tatayo ka sa likuran ng silid-aralan at makikinig sa klase. Sikat si Shenshu sa pagiging hindi makatwiran. Si Nieli ay tumingin ng mapanghamak kay Shenshu. Kaya paano kung nakatayo siya sa likuran ng klase, para kay Nieli ang maliit na parusa na ito ay mababaw. Dahil pumayag si Teacher Shenshu sa pusta, huwag mo itong pagsisisihan mamaya, sabi ni Nieli habang naglalakad siya sa likuran ng klase. Magsisisi ba ako? Anong biro? Huwag ka nang umiyak sa akin mamaya. Natawa si Shenshu. Nang makita si Nieli na nakatayo sa likuran, ang ilang mga marangal na bata ay nagsimulang pabulong na bamulong. Ang hinaharap na alamat ranggo demonyo spiritualist nakuha parusahan nakatayo. First, kaya natatakot siya sa pag-withdraw mula sa institute. Hindi ka ba naging egotistic kanina? 2 buwan upang itaas ang kanyang lakas ng kaluluwa mula 5 hanggang 100. Sino sa palagay niya siya? Kahit na mas bata si Lord Yemo, hindi niya maabot ang isang nakakatakot na bilis. Si Shenshu ay nanunuya. Kaya paano kung si Nieli ay pagiging egotistic? Wala pa ba siyang huling salita sa silid-aralan? Natural na hindi siya nag-abala sa sinabi ni Nieli. 2 buwan upang itaas ang kanyang lakas ng kaluluwa mula 5 hanggang 100. Naisip ito ni Shenshu bilang isang biro. Ito ay ganap na hindi mangyayari. Abangan na lang ang pag-alis ni Nieli mula sa institute. Dahil si Nieli ay pinarusahan na tumayo sa likuran ng klase ni Shenshu, si Duzi ay tahimik sandali. Nagngisi siya, pagkatapos ay bumangon at tumayo sa tabi ni Nieli. Pinarusahan si Nieli sa pagtulong sa mga karaniwang tao na magsalita, kaya natural, nais niyang tumayo kasama si Nieli. Nang makita na si Duzi ay nakatayo sa tabi ni Nieli sa likuran ng klase, ang mga mata ni Shenshu ay nagdilim at hummed dahil gusto mo ring tumayo, maaari kang tumayo kasama niya. Nagkatinginan sina Nieli at Duzi. Ang kanilang mga mata ay nag-flash ng isang pakiramdam ng kaugnayan at gaanong ngumiti sa bawat isa. Sa sandaling ito, naramdaman ni Nieli na parang bumalik siya sa kanyang nakaraang buhay nang siya at si Duzi ay matalik na magkaibigan. Si Duzi pa rin ang Duzi. Matapos tumayo si Duzi sa gilid ni Nieli, si Lu Piao ay nalunod sa kanyang mga saloobin sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay tumayo sa tabi ni Nieli. Ngumiti si Nieli nang tanungin niya, bakit ka nandito? Nagkibit balikat si Lu Piao, ang pag-upo ay medyo nakakainip. Pakiramdam ko ay mas cool na nakatayo, hindi ba? Haha, nababagay iyon sa iyo. Natawa si Nieli. Si Lu Piao ay pareho pa rin sa kanyang nakaraan. Bagaman nagsasalita siya ng maraming kalokohan, siya ay napakatapat. Ang parusa na ito ay walang kinalaman kay Lu Piao, ngunit naisip niya si Nieli bilang isang kaibigan, at dapat ibahagi ng mga kaibigan ang kanilang kapalaran. Sunod-sunod, 3 iba pang mga karaniwang bata ang tumayo sa tabi ni Nieli. Si Nieli ay kabilang sa isang marangal na pamilya, ngunit kinuha niya ang panganib na mag-withdraw mula sa institute upang magsalita para sa kanila, nagpapasalamat sila para doon, kaya naramdaman nila na kailangan nilang suportahan si Nieli. Sa mga kapatid na ito sa tabi niya, naramdaman ni Nieli na hindi masamang parusahan at ang kanyang kalooban ay naging masayang masaya. Nang makita niya ito, naging pangit ang ekspresyon ng mukha ni Shenshu. Siya ay naglagay ng malamig na mukha at nagpatuloy sa kanyang panayam. Pagkatapos na masuri sa mga estudyante sa klase na ito, si Ye Zion, na may kaharian ng kaluluwa ng Saiyan, ay may puwersa ng kaluluwa na 86. Si Shen Yu at Xiaoning, ay parehong may berdeng kaharian ng kaluluwa na may puwersa ng kaluluwa na 78. Malapit na silang maabot ang isang Star Bronze rank. Binabati kita sa kanila, magaan na sinabi ni Shenshu. Ang kanyang tingin ay nahulog sa Nieli para sa isang sandali. Ito ay tunay na talento, ano ang Nieli kumpara sa kanila? Sa pakikinig sa mga salita ni Shenshu, ang mga estudyante sa klase ay lahat ay nagulat.
Isang kaharian ng kaluluwa ng Saiyan na may lakas ng kaluluwa na 86. Ang gayong kamangha-manghang tao ay talagang nasa kanilang klase. Sa ganitong makapangyarihang talento, nakuha niya ang pagkakataon na maging isang legend rank demon spiritualist sa kanyang buhay. Tulad ng para kina Shen Yu at Xiaoning, mayroon din silang pambihirang talento. Ang kanilang mga nakamit sa hinaharap ay walang hanggan. Ang pinagmula ni Ye Zion ay hindi alam, siya ay isang sariwa at magandang hitsura na may isang pambihirang talento at mahiwagang background. Ginawa nitong siya ang pinaka-nakasisilaw na figure sa klase. Tulad ng para kay Xiaoning, ang kanyang hitsura ay hindi mas mababa kaysa kay Ye Zion, ngunit ang kanyang talento ay bahagyang mas mababa kumpara sa kanya. Hindi mahalaga kung ano, ang mga ordinaryong tao ay walang pag-asa na makahabol sa kanila. Katumbas. Napatingin si Nia Li kay Xiaoninger. Siya ay may slim figure, nakasuot ng maikli, dilaw na palda, at isang pares ng mataas na takong na bota. Ang itim niyang buhok ay nakatabing sa kanyang balikat. Siya ay may maliwanag, maaliwalas na mga mata, kurbadong kilay, at mahabang pilik mata na bahagyang nanginginig. Ang kanyang walang kamali-mali na puting balat ay nagsiwalat ng mga dampi ng kulay rosas, at ang mga pinong labi ay parang mga talulot ng rosas. Bukod sa kaakit-akit na pakiramdam sa kanya, mayroon siyang hindi maipaliwanag, ligaw na kagandahan at malamig na ekspresyon sa kanyang mukha na nagdagdag ng kakaibang lasa. Nanlaki ang mga mata ni Nia Li nang maalala niya na si Xiaoninger ang unang anak ng Winged Dragon family. Siya ay bahagi ng isa sa 7 pamilyang maharlika. Ang kanyang Soul Force talent ay nasa ilalim lamang ni Ye Zion. Bago nawasak ang Glory City, naging isang silver rank na demon spiritualist siya. Kasama si Ye Zion, sila ang naging kambal na Gemini ng nakababatang henerasyon. Ang tanging bagay ay, upang makakuha ng pabor sa isa sa 3 pangunahing pamilya, pinilit ng Winged Dragon family si Xiaoninger na magpakasal sa Sacred Family. Kinailangan niyang pakasalan ang nakatatandang kapatid ni Shen Yu. Ngunit ayaw niya, kaya, iniwan niya ang kanyang pamilya at pumunta sa street. Ancestral Mountains Black Devil Forest at hindi na bumalik. Siya ay isang hindi sumusukong babae. Naawa si Nia Li kay Xiaoninger. Kung bibigyan ng pagkakataon, tiyak na tutulungan niya si Xiaoninger sa buhay na ito. Ngunit kung tatanungin kung mayroon siyang anumang pagmamahal kay Xiaoninger, wala. Sa puso ni Nia Li, mayroon lamang Ye Zion. Sa mga pagsusulit ng fighter at demon spiritualist sa loob ng 2 buwan, umaasa ako na magkakaroon ng isang star na bronze rank na demon spiritualist. Ako at ang Holy Orchid Institute ay magiging proud sa iyo. Tumawa si Shen Shu. Bronze, Silver, Gold, Black Gold, Legend. Ang 5 ranggo na ito ay hinati-hati pa sa 1 hanggang 5 star na antas, at sa gayon ang pagkuha ng isang star na bronze na ranggo ay itinuturing na panimulang punto. Kapag ang lakas ng fighter o ang soul force ng demon spiritualist ay umabot na sa 100, maaari silang ituring na isang star bronze rank. Ang pagpasok sa entry level ay napakahirap, maraming tao ang hindi makakapasok sa entry level para maging isang tunay na manlalaban o demon spiritualist. Nang marinig ang mga salita ni Shen Ziyu, ang mga estudyante sa klase ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Upang maging isang star na bronze rank fighter kailangan mong makapagbuhat ng 100 pound na bato, at mabali ang isang puno na kasing kapal ng isang braso na may suntok upang maabot ang 1 star na bronze rank. Para sa mga batang ito ay napakahirap. Maliban na lamang kung ang isa ay umiinom ng elixir mula ng ipanganak, ito ay mahirap makamit, tulad ng para sa pagiging isang demon spiritualist, ang isa ay kinakailangan upang pinuhin ang isang malaking halaga ng puwersa ng kaluluwa sa loob ng kanilang katawan. Ito ay mas mahirap gawin kumpara sa pagiging isang manlalaban. Ang mga kaharian ng kaluluwa ay nahahati sa 7 kulay, pula, orange, dilaw, berde, cyan, azure at indigo. Ang isang normal na tao ay magkakaroon ng isang pulang kaharian ng kaluluwa. Para sa kanila na maging isang demon spiritualist ay halos imposible, karaniwang pipiliin nilang maging manlalaban sa halip. Para sa mga taong may kulay kahel at dilaw na kaluluwa, mas angkop silang magsanay sa puwersa ng kaluluwa. Ang mga taong may green o cyan soul realms ay itinuturing na hindi pangkaraniwang mga talento. Lahat ng mga estudyante sa klase ay tumingin kay Ye Zion, Shen Yu at Xiaoninger. Nainggit sila dahil sila lang ang maaaring maging isang star bronze rank sa wala pang kalahating taon. Pagkatapos maging isang star na bronze rank,
Maaari na silang pumasok sa opisyal na klase ng fighter o opisyal na demon spiritualist na klase. Sa oras na yun, hindi sila magkakaklase sa kanila. Naramdaman ang tingin ng ibang mga estudyante, buong pagmamalaki ni Shen Yu na ibinuka ang kanyang dibdib. Bilang miyembro ng Sacred Family, mayroon na siyang lahat ng uri ng elixir mula pa noong bata pa siya. Matagal na siyang nahihigitan ng mga kasamahan niya. Magiging isang madaling bagay na makuha ang kanyang puwersa ng kaluluwa na umabot sa 100 sa loob ng 2 buwan. Dapat niyang hintayin ang pagsusulit sa loob ng 2 buwan. Tumingin si Shen Yu sa eleganteng Ye Ziyan sa tabi niya. Siya lang ang may halaga sa kanya. Si Nieli ay itinuring na wala. Talagang naglakas loob siyang tumaya sa kanyang tiyahin na magiging isang star bronze rank siya sa loob ng 2 buwan. Napaka-egotistic at ignorante. Naisip ni Nieli na madaling maging isang star na bronze rank. Isang pulang kaluluwa na basura ang nang-ahas na gumawa ng ganoong egotistikong pahayag, ha? Sina Ye Ziyan at Xiaoning ay nagkatinginan sa mga mata, pareho silang may superior na pinagmulan, na tiyak na hindi masama. Gusto ni Ye Ziyan na makipagkaibigan kay Xiaoning. Ngunit palagi siyang nakikita ni Xiaoning bilang isang karibal, itinakda niya siya bilang target at patuloy na nagsisikap na maabot siya. Tumingin si Shen Shu kay Nieli na may pag-aalipusta sa kanyang mga mata at nagsalita sa mapanghamak na tono, para sa mga nagsasabing maaari nilang maabot ang isang star na bronze na ranggo sa loob ng 2 buwan, gusto kong makita kung hanggang saan talaga ang kanilang maaabot. Tinutukoy ng kaharian ng kaluluwa at pisikal na kalagayan ng isang tao ang bilis ng paglilinang ng isang tao. Para sa sitwasyon ni Nieli, ayon sa mga normal na antas, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon upang maabot ang entry level. Kahit na maging isang star bronze rank siya, ang pagiging demon spiritualist habang may red soul realm ay pangarap lang. Hindi inilagay ni Nieli sa puso ang mga salita ni Shen Shu. 2 buwan, may oras pa, sabi ni Nieli habang nakataas ang gilid ng kanyang bibig, na nagpapakita ng mahinang tiwala ng ngiti. Panoorin kung paano ako magiging isang star bronze rank sa loob ng 2 buwan. Pribado, nag-uusap sina Nieli, Lu Piao at Du Zi. Nieli, gusto mo ba si Ye Ziyan? Tanong ni Lu Piao na nakatingin kay Nieli. Oo, totoong sinabi ni Nieli. Tumitig si Lu Piao sa mga mata ni Nieli, pagkaraan ng ilang sandali ay bumantong hininga siya, ang ganda talaga ni Ye Ziyan. At dahil nakikita kong kapatid kita, hindi ako makikipag-away sa iyo. Ngunit bilang isang kapatid, kailangan kong balaan ka, ang pagkakakilanlan ni Ye Ziyan ay masyadong marangal. Hindi siya isang taong mapapantayan natin. Kahit na ang kanyang pamilya ay kabilang sa isa sa 12 maharlikang pamilya, ang pagkakakilanlan ni Ye Ziyan kumpara sa kanya ay astronomical lang. Kayong dalawa, maaari ba kayong maging mas makatotohanan? Si Ye Ziyan ay sobrang henyo na may science soul realm. Sa lalong madaling panahon siya ay magiging isang star na bronze rank na demon. Espiritualista, tinatantya ko na sa loob ng 2 buwan ay makapasok siya sa opisyal na klase ng demon spiritualist. Matapos makapasok sa opisyal na klase ng demon spiritualist, tiyak na tataas ang kanyang cultivation. Naaalala ka man niya o hindi ay problema pa rin. Ang pinakaayaw ko ay ang iyong uri ng marangal na supling ay patuloy na nag-iisip kung paano habulin ang mga babae, kahit na hindi mo alam kung paano magtrabaho ng gusto at magsanay. Bumantong hininga si Du Zi, walang humpay. Ano ang ibig mong sabihin sa mga maharlikang supling na patuloy na nag-iisip ng paghabol sa mga babae? Naninira ka, palagi akong masipag okay. Sa karamihan, kalahating araw lang ang ginagamit ko para mag-isip ng mga babae. Nagkibit balikat si Lu Piao. Magandang langit, anong uri ng mga tao ang aking nasangkot? Sabi ni Du Zi, na iniikot ang kanyang mga mata. Hindi masama ang talento ni Du Zi. Mayroon siyang dilaw na kaharian ng kaluluwa at napakasipag sa kanyang pagsasanay. Dagdag pa, magkakaroon siya ng isang misteryosong encuentro mamaya, na magbibigay daan sa kanya na maabot ang yugtong ng isang star gold rank na demon spiritualist. Siya ang mamumuno sa kanyang pamilya at maging isa sa mga aristokratikong pamilya. Ito ay mga kamanghamanghang tagumpay. Napakatapat na tao ni Du Zi, ngunit medyo luma at sineseryoso ang mga bagay-bagay. Sa kaibahan ni Du Zi, si Lu Piao ay isang dandy-ish young master. Bagamat mayroon lamang siyang red soul realm, mayroon siyang mataas na talento sa fighter. Kung magsisikap siya at magsisikap, tiyak na tataas ang kanyang paglilinang.
Gayunpaman, siya ay sobrang tamad. Sa nakaraang buhay ni Nia Lee, naabot lang niya ang ranggo ng silver, may malaking pagkakaiba kumpara kay Duzi. Ngunit ang buhay ay nakakaintriga. Bagamat sila ay dalawang ganap na magkaibang uri ng mga tao, naging magkapatid pa rin sila sa kanilang nakaraang buhay sa pakikinig sa mga argumento ni Lu Piao at Duzi. Naramdaman ni Nia Lee sa kanyang nakaraang buhay na ito ay hindi malusog. Ngunit sa ngayon, naantig ang puso ni Nia Lee. Mayroon siyang mga ganitong uri ng mga kapatid, napakahusay. Nia Lee, inirekomenda kong sumuko ka. Sa halip, tumuon sa iyong pagsasanay, sabi ni Duzi, seryosong hinihikayat si Nia Lee. Kung talagang nahulog si Nia Lee sa kanya, ito ay isang napakalungkot na bagay. Ano ang silbi ng pagiging isang manlalaban? Kung mas mataas ka, mas mahirap magsanay at ang isang manlalaban ay hindi maaaring maging katugma ng isang demon spiritualist. Sa larangan ng digmaan, ang isang legend rank fighter ay hindi katumbas ng halaga ng isang black gold rank na demon spiritualist. Dapat mong malaman na ang mga demon spiritualist ay makapangyarihang puwersang panlaban. Pagtatalo ni Duzi, siya ay napuno ng pag-asa na maging isang demon spiritualist. Kung may gusto siyang gawin, ibibigay niya ang kanyang makakaya. Iyon ang kanyang prinsipyo, hindi na kailangang maging isang legend rank fighter. Kung ako ay maaaring maging isang gold rank fighter, masisiyahan ako, tapat na sabi ni Lu Piao, ganap na hindi natinag. Walang imik si Duzi. Walang masasabi sa taong walang patutunguhan. Mayroon kang Red Soul Realm, ano? Isa rin akong Red Soul Realm, sabi ni Nia Lee, nakatingin kay Lu Piao. Naguluhan sina Lu Piao at Duzi. Si Nia Lee ay may Red Soul Realm, ngunit talagang may kumpiyansa siyang sabihin na maaabot niya ang isang Star Bronze rank sa loob ng 2 buwan. Maaari ba siyang magkaroon ng ilang mga espesyal na pamamaraan? Nia Lee, anong mga paraan ang mayroon ka upang pinuhin ang puwersa ng kaluluwa upang mapataas ang iyong antas ng demon spiritualist? Tanong ni Duzi. Napaka-curious niya. Mula sa alam niyang walang shortcut sa pagsasanay ng lakas ng kaluluwa ng isang tao. Makinig ka lang sa akin. Hanggat hindi ka Outress, maaari kang maging isang makapangyarihang demon spiritualist. Bumaba, hindi kailanman, matigas na sabi ni Duzi. Siya ay magiging mas malakas upang baguhin ang kapalaran ng kanyang pamilya. Sa bagay na ito, hindi na siya Outress. Kung posibleng maging demon spiritualist, natural na napakasaya ni Lu Piao. Kung maaari siyang maging demon spiritualist, hindi siya matatalo ng kanyang ama dahil sa pagiging tamad. Si Lu Piao ay kabilang sa uri ng mga tao kung saan kung may pagkakataong magluwag, hindi niya ito pakakawalan. Magiging napakahirap ba? Bulong ni Lu Piao. Sinaman siya ng tingin ni Duzi. Walang pag-asa ang lalaking ito. Gusto niyang maging demon spiritualist nang walang anumang kahirapan. Upang maging isang demon spiritualist, paano hindi ito magiging mahirap? Kung maaari siyang maging demon spiritualist, gagawin niya ang lahat. Kahit gaano pa kahirap. Hindi ito mahirap, sagot ni Nia Lee habang umiiling. Normal lang ang kanyang kutis nang ipagpatuloy niya ang, we just need a lot of money. Kung ito ay malulutas hanggat mayroon kang pera, ito ay masyadong madali, sabi ni Lu Piao habang siya ay lumuwag sa kanyang hininga, magkano ang kailangan mo? Marami ako. Nakaipon ako ng 2,000 demonyong barya. Kung kaya kong maging demon spiritualist, kaya kong gastusin ang lahat. Kung ang 2,000 demon spirit coins ay makapagbibigay sa iyo ng titulong demon spiritualist, ito ay napakahusay. Tumingin si Nia Lee kay Lu Piao. Malaki ang lakas ng loob ni Lu Piao na isipin na ang 2,000 demon spirit coins ay maituturing na marami. Walang magawa, sinabi ni Nia Lee. Ano ang magagawa ng 2,000 demonyong barya? Siyempre, hindi ito sapat. Kakailanganin mo ng hindi bababa sa milyon-milyong mga demonyong barya, o kahit 10-10 milyon. 10-10 milyong mga barya ng demonyong espiritu. Huminga ng malalim sina Duzi at Lu Piao. 1,000,000 demonyong barya ng espiritu. Kapareho iyon ng taunang kita ng isang aristocratic family. Saan sila makakakuha ng ganoon kalaking pera? Ang mga demon spirit coins ay ang currency na ginamit sa Glory City. Karaniwan, 2 hanggang 3,000 demonyong barya ay magiging sapat para sa taunang gastos ng isang karaniwang pamilya.
Ang halaga ng mga item sa Glory City ay sinusukat gamit ang Demon Spirit Coins. Halimbawa, Battle Armors, Demon Crystals, Demon Beast Furs, Elixir at iba't ibang item. Ang taunang bayad sa paaralan ng Holy Orchid Institute ay humigit kumulang 3,000 Demon Spirit Coins. Para sa isang karaniwang pamilya, ito ay magiging isang malaking gastos para sa kanila. Ngunit mas gusto ng maraming karaniwang pamilya na mamuhay ng matipid at ipadala ang kanilang mga anak sa Holy Orchid Institute. Ito ay dahil, kapag sila ay naging isang fighter o isang demon spiritualist, kahit na bronze rango lamang ito, maaari nilang baguhin ang kapalaran ng kanilang pamilya. Ang isang bronze rank fighter, kung sila ay sumali sa hukbo at magiging isang sundalo, ay magkakaroon ng taunang sweldo na humigit kumulang 5 hanggang 6,000 demonyong barya ng espiritu. Kasabay nito, maaari rin silang makipagsapalaran sa street, ancestral mountains at makakuha ng higit pang mga benepisyo mula dito. Si Nia Lee ay kabilang sa Heavenly Mark family. Ito ay medyo humihinang aristocratic na pamilya. Ang patriarch ay isang star gold rank demon spiritualist. Ang taunang kita ng pamilya ay humigit kumulang 600,000 mga demonyong barya. Napakalaki ng taunang gastusin ng pamilya. Ang mga gastusin lamang sa mga bayarin sa paaralan ng mga bata ay humigit kumulang 300,000 demonyong barya ng espiritu. Ito, kasama ang iba't ibang gastusin, ay madalas na naghihirap sa pamilya upang matugunan ang mga pangangailangan. Nang walang pagpipilian kundi ibenta ang ilan sa negosyo ng pamilya para masuportahan ang kanilang sarili, nagawa ng Heavenly Mark family na may pasok ang lahat ng nakababatang henerasyon sa Holy Orchid Institute. Minsang sinabi ng patriarch na ang isang natatanging miyembro lamang ng mga nakababatang henerasyon ang makapagpapabanggan muli ng pamilya. Kahit na kailangan nilang mamuhay ng may mataas na halaga, hahayaan nila ang bawat isang kabataang henerasyon ng pinakamalaking pag-aalaga na maibibigay nila. Tumitig. Si Yezayan ay isang kagandahan na may puting ngipin at mga labi ng vermilion. Siya ay tulad ng isang lotus na mumulaklak tahimik habang ang pagkakaroon ng isang hindi masabi. Cute na ugali. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga batang lalaki ang nabighani sa kanya. Sa puntong ito, ang titig ni Shenshu ay dumaan sa katawan ni Nia Lee. Ang aksyon ng mga 13-14 na taong gulang na bata ay hindi maaaring makatakas sa kanyang mga mata. Siya ay isang silver rank demon spiritualist. Naabot na niya ang estado ng pagkakaroon ng isip at katawan na isang malakas na pang-anim na kahulugan. Ang kanyang paningin ay labis na masigasig. Nakita pa niya ang isang tumatakas na daga na mahigit 100 metro ang layo. Si Yezayan ay may marangal na pagkakakilanlan. Siya ay may katayuan ng pagiging anak na babae ng Panginoon ng lungsod ng Glory City, pati na rin ang pagiging. Ang apo ng alamat ay nagre-ranggo ng espiritista ng demonyo, si Yemo. Hindi lamang iyon, mayroon siyang Science Soul Realm na nabuo sa loob niya. Si Dantian, isang bihirang talento. Iilan lamang tao sa Holy Orchid Institute ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Yezayan. Kung namamahala si Shenyu na magkaroon si Yezayan bilang kanyang asawa, maaari itong palakasin ang posisyon ng sagradong pamilya sa Glory City. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nasa klase ng fighter apprentice. Ito rin ang isa pang dahilan kung bakit nagtuturo si Shenshu sa klase na ito. Ibinalik ni Shenshu ang kanyang pagbabagong anyo sa parehong mga braso niya na nakayakap sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata swept sa kabuuan ng mga mag-aaral at sinabi, "Sa susunod na 2 taon, kayong lahat ay aking mga mag-aaral." Bagaman binanggit ng prinsipal na ang mga estudyante ng Holy Orchid Institute ay pantay, kailangan kong ipaalam sa iyo ang pangit na katotohanan. Sa mundong ito, ang pagkakapantay-pantay ay hindi umiiral. Nagsalita si Shenshu sa isang bahagyang matinis na boses. Ang kanyang mga salita ay tulad ng mga dagger na mabigat na sinaksak sa puso ng mga mag-aaral. Tahimik na nakikinig ang mga estudyante sa ibaba ng entablado. Walang nagsalita ng isang salita. Matapos mong lumaki ang lahat at umalis sa paaralang ito, sasang-ayon ka sa aking mga salita. Ang pagkakapantay-pantay ay isang kasinungalingan lamang na pinupuno ka ng mga matatanda. Hindi ka maaaring mabuhay sa isang engkanto kwento magpakailanman, sabi ni Shenshu, pagbaba ng kanyang ulo upang tumingin sa mga mag-aaral. Ang Glory City ay ang tanging lungsod na napanatili sa buong panahon ng kadiliman. Tayo lamang ang mga nabubuhay na tao. Sa loob ng Glory City, mayroong 2 uri ng malakas na pag-iral, ang mga mandirigma at ang mga espiritista ng demonyo.
Ang pag-iral ng isang espiritista ng demonyo ay marangal. Isang manlalaban lamang sa loob ng libo-libo o 10,000 ang maaaring magkaroon ng pagkakataong maipanganak na isang malakas na demonyo. Espiritista. Hanggang ngayon, sa buong Glory City, ilang libong mga espiritista ng demonyo lamang ang umiiral. Kami ang tagapag-alaga ng kaluwalhatian. Lungsod. Ang mga mandirigma at mga espiritista ng demonyo ay nahahati sa mga ranggo ng tanso, pilak, ginto, itim na ginto at alamat. Ang mas mataas na ranggo. Ang mas malakas ay, kung ang isang pamilya ay gumagawa ng isang gold rank demon spiritualist, maaari silang maging isang aristokratikong pamilya. Kung ang pamilya ay gumawa ng isang itim na gintong ranggo ng demonyong espiritista, maaari silang maging isang marangal na pamilya. Kung ang isang pamilya ay gumagawa ng 3 itim, gold rank demon spiritualists o isang legend rank demon spiritualist, na ang pamilya ay maaaring maging isang pangunahing pamilya. Mayroon kaming 36 na tao dito. Ang ilan ay nagmula sa mga karaniwang pamilya, ang ilan ay nagmula sa mga marangal na pamilya. Kahit na ang iyong panimulang punto ay pareho, ang iyong mga pagkakakilanlan ay hindi. Umaasa ako na ang bawat isa sa inyo ay may kamalayan sa sarili at isang antas ng kaugalian. Mga karaniwang tao, ay palaging mananatiling mga karaniwang tao. Imposible para sa iyo na maging isang aristokratikong pamilya, kaya huwag mangarap na tumaas hanggang sa maging isang phoenix. Kahit na sa loob ng Maharlika, mayroon silang isang mahigpit na pagkakaiba ng mga antas na hindi maaaring lumampas. Sa ilalim ng tingin ni Shanshio, ang mga mag-aaral na simpleng nakadamit sa klase ay nagpakita ng kakulangan sa ginhawa sa kanilang mga mukha. Sila ay nahihiya at ibinaba ang kanilang mga ulo. Si Shenshu, at ilang mga Maharlika, ay buong kapurihan na itinulak ang kanilang mga dibdib at nagpakita ng mayabang pagmamalaki. Si Nieli, Yezayan, Lupiao at ilang iba pang mga nobyo lamang ang nanatiling kalmado. Tumingin si Nieli sa gilid. Si Dus ay nakasuot ng bahagyang pagod na damit. Mahigpit niyang kinakagat ang kanyang mga kamao, at kinakagat ang kanyang mga labi. Si Dus ay nagmula sa isang karaniwang pamilya. Napakahirap ng kalagayan ng kanyang pamilya. Ngunit alam ni Nieli na ang sarili ni Duke. Ang pagpapahalaga ay napakalakas. Sa ilalim ng tingin ni Shanshio, ang mga mag-aaral na simpleng nakadamit sa klase ay nagpakita ng kakulangan sa ginhawa sa kanilang mga mukha. Sila ay nahihiya at ibinaba ang kanilang mga ulo. Si Shenshu, at ilang mga Maharlika, ay buong kapurihan na itinulak ang kanilang mga dibdib at nagpakita ng mayabang pagmamalaki. Si Nieli, Yezayan, Lupiao at ilang iba pang mga nobyo lamang ang nanatiling kalmado. Tumingin si Nieli sa gilid. Si Dus ay nakasuot ng bahagyang pagod na damit. Mahigpit niyang kinakagat ang kanyang mga kamao, at kinakagat ang kanyang mga labi. Si Dus ay nagmula sa isang karaniwang pamilya. Napakahirap ng kalagayan ng kanyang pamilya. Ngunit alam ni Nieli na ang sarili ni Duke. Ang pagpapahalaga ay napakalakas. Malamig siyang humilik, ano ito? Sinabi ng guro na si Shenshu na ang Glory City ay ang tanging nakaligtas sa edad ng kadiliman, na tayo lamang ang nakaligtas. Mga tao, anong patunay ang mayroon ka sa pahayag na ito? Maaari ko bang tanungin kung ang guro ay lumabas sa street, ancestral mountains at binisita ang walang katapusang disyerto, ang nakakalaso na kagubatan, ang Blood Moon Marsh, ang Spirit Gulf, ang Heavenly Luster Mountains, at ang Hilagang Niebe Bago? Tanong ni Nieli. Bilang isang taong muling ipinanganak, at pinanatili ang kanyang mga nakaraang karanasan, si Nieli ay maaaring ganap na tumingin sa Shenshu. Anong makalangit na bundok ng ningning? Anong hilagang niebe? Sumimangot si Shenshu. Narinig niya ang walang katapusang disyerto, nakakalason. Forest at Blood Moon Marsh Bago, ngunit ang mga lugar na iyon ay napakalayo mula sa street. Ancestral Mountains. Siya ay may lamang. Narinig ang mga ito sa mga alamat. Shenshu snorted. Ako ay nasa Glory City mula nang ipanganak, at hindi pa nakapunta sa mga lugar na iyon. Mahinang ngumiti si Nieli at sinabing, dahil hindi kailanman pumunta si Teacher Shenshu sa mga lugar na iyon, paano ka makatitiyak na tayo ang tao lang ba ang nabubuhay? Malamig siyang humilik, ano ito? Sinabi ng guro na si Shenshu na ang Glory City ay ang tanging nakaligtas sa edad ng kadiliman, na tayo lamang ang nakaligtas. Mga tao, anong patunay ang mayroon ka sa pahayag na ito? Maaari ko bang tanungin kung ang guro ay lumabas sa street, ancestral mountains at binisita ang walang katapusang disyerto, ang nakakalaso na kagubatan, ang Blood Moon Marsh, ang Spirit Gulf, ang Heavenly Luster Mountains, at ang Hilagang Niebe Bago? Tanong ni Nieli.
Bilang isang taong muling ipinanganak, at pinanatili ang kanyang mga nakaraang karanasan, si Nia Li ay maaaring ganap na tumingin sa Shenshu. Anong makalangit na bundok ng ningning? Anong hilagang nyebe? Sumimangot si Shenshu. Narinig niya ang walang katapusang disyerto, nakakalason. Forest at Blood Moon Marsh bago, ngunit ang mga lugar na iyon ay napakalayo mula sa street. Ancestral Mountains. Siya ay may lamang. Narinig ang mga ito sa mga alamat. Shenshu snorted. Ako ay nasa Glory City mula nang ipanganak, at hindi pa nakapunta sa mga lugar na iyon. Mahinang ngumiti si Nia Li at sinabing, dahil hindi kailanman pumunta si Teacher Shenshu sa mga lugar na iyon, paano ka makatitiyak na? Naging mataimtim ang ekspresyon ni na Duzi at Lu Piao, tumango ang kanilang mga ulo. Lu Piao, bumili ka ng 2 crossbow at 500 crossbow bolts. Ang isang crossbow ay nagkakahalaga ng 160 Demon Spirit Coins bawat isa at ang mga bolts ay nagkakahalaga ng 30 Demon Spirit Coins bawat isa, huwag ng mga mangangalakal. Sinabi ni Nia Li kay Lu Piao, magkikita tayo sa training ground ng paaralan. Okay, sabi ni Lu Piao na tumanggo-tango at medyo na-curious sa kanyang puso. Bumili ba si Nia Li ng mga crossbow at crossbow bolts noong nakaraan, dahil alam niya ang presyo ng mga ito? Ang buwanang allowance ni Nia Li ay 50 Demon Spirit Coins lamang, kaya wala siyang sapat na pambili ng mamahaling bagay. Duzi, bibili tayo ng Blackpool Grass, sabi ni Nia Li. Ang Blackpool Grass ay may tiyak na epekto ng paralysis. Ang sitwasyon ni Duzi ay mas malala pa kaysa kay Nia Li. Natural, hindi hahayaan ni Nia Li na gamitin ni Duzi ang kanyang pera. Kaya noong bumili ng mga halamang iyon, si Nia Li ang nagbabayad. Napakamura ng Blackpool Grass. Ang isang Demon Spirit Coin ay makakabili ng isang bungkus nito. Bilang karagdagan, bumili din si Nia Li ng ilang mababang antas ng Fusing Agent at pumunta sa isang maliit na burol sa gilid ng Glory City upang mangolekta ng ilang Zoysia Grass. Anong balak mong gawin? Curious na tanong ni Duzi. Mahiwagang tumawa si Nia Li, ang Blackpool Grass ay may tiyak na epekto ng paralysis, ngunit ang kahusayan ay napakababa. Ito ay karaniwang ginagamit upang pahid sa mga sugat upang maibsan ang ilang kirot. Tulad ng para sa Zoysia Grass, ito ay isang pangkaraniwang damo kaya wala pang nakahanap ng gamit para sa mga ito. Gayunpaman, kung ito ay ginagamit sa isang Fusing Agent at Blackpool Grass, maaari nitong lubos na palakasin ang paralysis effect ng Blackpool Grass. Natigilan si Duzi saglit at pagkatapos ay nagtanong, gaano kalakas ang epekto ng paralysis? Tumawa si Nia Li at sinabi, wala itong gaanong epekto sa mga ordinaryong demonyong hayop. Ang epekto ay mas masahol pa kaysa sa isang mababang grade paralyzing agent. Ngunit alam mo ba na ang horned sheep ay hindi kumakain ng Zoysia Grass? May sungay na tupa, ulit ni Duzi at tumahimik sandali. Parang may nahulaan siyang kung ano, nagliwanag ang mga mata niya. Nia Li, magiging alchemist ka ba? Isang alchemist. Nag-isip sandali si Nia Li at tumawa, siguro nga. Ang isang alchemist ay tumutukoy sa mga gumagamit ng mga halamang gamot upang pinuhin ang mga elixir o mga taong naglalaan ng mga race eta. Si Nia Li ay hindi isang alchemist. Sa kanyang nakaraang buhay, mayroon lamang siyang kaunting kaalaman tungkol sa mga ito. Gayunpaman, ang mga pamantayan ng alchemist ng Glory City ay napakababa. Ni hindi sila maituturing na mga tunay na alchemist. Maaaring maliitin ni Nia Li ang mga tinatawag na alchemist sa Glory City. Nang si Nia Li ay nagsasagawa ng kanyang pakikipagsapalaran sa paligid ng kontinente, pumasok siya sa Toxic Forest. Ang mga taong naninirahan sa Toxic Forest ay nakaligtas sa hindi mabilang na pag-atake mula sa mga makamandag na demonyong hayop. Maaari silang ituring na mga tunay na alchemist. Sinimulan ni Nia Li ang paghahalo ng mga damo at mga fusing agent, na nakakuha ng kabuuang 6 na buong bote ng gamot. Mga lugar ng pagsasanay ng Holy Orchid Institute ang training ground ay itinatag ng legend-ranked demon spiritualist na si Lord Yemo at ng principal ng paaralan, na isang Black Gold-ranked demon spiritualist. Ang mga lugar ng pagsasanay ay napapaligiran ng matataas na pader. Taon-taon, ang mga eksperto sa Glory City ay kukuha ng ilang mababang antas na demonyong hayop at ilalagay sila sa mga lugar ng pagsasanay. Ang sinumang mag-aaral ng Holy Orchid Institute na mas mababa sa silver rank, ay maaaring pumasok sa bakuran.
Ang mga mag-aaral ay maaaring manghuli ng mga demonyong hayop sa loob at kumuha ng balahibo, mga kristal ng demonyo, at iba't iba pang materyales ng hayop mula sa kanila at malayang itapon ang mga ito sa kanilang sariling kagustuhan. Ang ilan sa mga mahihirap na estudyante ay maaaring manghuli sa loob ng training ground para tumulong sa pinansyal na sitwasyon ng kanilang pamilya. Ang pangkat ng tatlo ni Nieli ay hindi pa nakakarating sa isang star na bronze na rango. Kaya ang lugar na kanilang pupuntahan ay ang lugar ng pagsasanay na pinakaligtas na lugar. May mga horned ships lang sa lugar na iyon. Kahit na ang horned ships ay napaka-agresibo sa kalikasan, sila ay herbivore pa rin. Sa makatuwid, ang kanilang mga pag-atake ay magdudulot lamang ng malubhang pinsala. Kaya't maaari silang ituring na ligtas. Ang tatlong grupo ni Nieli ay pumasok sa training ground pagkatapos nilang ma-verify ang kanilang pagkakakilanlan ng mga gwardya sa pasukan. Training grounds apprenticeship area sa loob ng kalat-kalat na mga puno, magkakaroon ng mga tagpi-tagpi ng mga patlang ng damo na may sungay na tupa na dahan-daang pumapalibot sa kanila. Namumula ang kanilang mga mata. Paminsan-minsan, itinataas nila ang kanilang mga tenga upang makinig. Sa sandaling makapasok ang isang tagalabas sa kanilang teritoryo, walang awang nilang sasalakayin siya. Biglang, isang abnormal na tunog ang narinig. Ang horned sheep na pinakamalapit sa grupo ni Nieli ay nagpakawala ng ungol at sumugod patungo sa direksyon ng abnormal na tunog. Yung Nieli na yun, sinabihan niya talaga akong maging pain. Nakakainis lang. Napatingin si Lu Piao sa horned sheep na humahabol sa kanya. Tinakot siya nito dahilan para matisod siya habang tumatakbong paatros. Samantala, si Duzi at Nieli ay nagtatago sa bush. Hawak ang mga ito ng crossbow sa kanilang mga kamay. Oh, ang horned sheep na ito. Shoot it! Sigaw ni Lu Piao. Nang makita niyang papalapit ang horned sheep, tumakbo siya nang walang tigil. Itong Lu Piao, hindi ba tayo pumayag na manatili siya at hindi kumilos? Siguradong nahulog sa bitag ang horned sheep. Gayunpaman, sa sandaling tumakbo siya, lumihis ang tupa sa direksyon ng bitag, nakasimangot si Nieli. Ang bitag ay talagang isang maliit na hukay na may dalawang daliri at sa sandaling ang horned sheep ay walang ingat na humakbang sa bitag, tiyak na mababali nito ang kanyang binti. Ang pagpapaputok nito, kapag nangyari iyon, ay magdudulot ng mas magandang resulta. Nang makita si Lu Piao na tumatakbo sa gulat, hinayla din niya ang gatilyo sa tupa, *shushu tatlong crossbows bolts ang bumaril mula sa crossbow. Hindi nasugatan ang horned sheep na iyon. Nang maramdaman ang pagputok ng tatlong bolts sa direksyon nito, agad itong gumawa ng ilang pagtalon at naging dahilan ng pagtalon ng tatlong crossbow bolts. Dumaan si Grace sa tupa, kaya't iniiwasan niya ang bolt. Ano, na-miss? Natarante si Lu Piao nang sumara ang sungay ng horned sheep sa kanya. Iniisip na sina Nieli at Duzi ay talagang nakagawa ng ganitong uri ng pagkakamali, halos maluha-luha siya sa puso niya. Nagsimula siyang mag-isip na nagkamali siya sa pakikipagkaibigan. Kung aabot sa kanya ang matalim na sungay, agad nitong mabubulaklak ang kanyang puwet. Nang makita niyang umiwas ang horned sheep sa mga crossbow bolts, at ipinagpatuloy ang pagsalakay nito kay Lu Piao, pinawisan ang mga kamay ni Duzi. Kung sinubukan niyang i-load ang isa pang bolt sa crossbow, huli na siya. Nai-imagine niya ang eksena kung saan ang puwitan ni Lu Piao ay sinaksak ng sungay ng horned sheep sa kanyang ulo. Nieli, ano ang dapat nating gawin? Agad na tumahimik si Duzi pagkatapos magsalita sa kalagitnaan. Natatakot siyang istorbohin si Nieli. Naka-half squat si Nieli. Nakatuwid ang kaliwang braso niya gamit ang crossbow sa kaliwang braso. Ang kanyang kanang kamay ay nakakuyom sa gatilyo. Ang kanyang mga mata ay nakadikit sa nakita at ang crossbow ay napakatatag na parabang ito ay nakalagay sa isang lalagyan. Si Duzi ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam. Hindi pa nagpaputok ng bolt si Nieli, ngunit naramdaman ni Duzi na tiyak na tatama ang bolt sa horned sheep. Si Nieli, sa sandaling ito, ay parang cheetah na nakayuko sa mga palumpong, naghihintay ng kanyang biktima. Naglalabas siya ng nakakatakot na aura. Bawat madugong laban ang pinagdadaanan ni Nieli. Ang ilan ay kahit na malapit ng mamatay. Anuman ang uri ng sandata, maging espada, pana, o kahit isang piraso ng metal. Sa mga kamay ni Nieli, lahat sila ay magiging mga nakamamatay na sandata.
Kahit na si Nia Li ay hindi pa isang bronze rank fighter, mayroon siyang hindi mabilang na mga paraan upang patayin ang isang bronze rank o kahit isang silver rank fighter. Parang iisa lang ang tao sa paligid. Ang hitsura ni Nia Li sa kanyang mga mata ay parang isang lawi na naghihintay na mahuli ang kanyang biktima. Ang bahagyang makabuluhang malambot na pisngi ni Nia Li, matatag na hitsura, at mga kilos ay magbibigay sa iba ng pakiramdam ng isang lake na walang lalim. Hinayla ni Nia Li ang gatilyo at isang crossbow bolt ang pinakawalan. Ang bolt na umalis ay naging kulay pilak na liwanag at matikas na lumipad ng mabilis. Ang anggulo na tinarget ni Nia Li ay nasa blind spot ng paningin ng horn ship. Tumama ito. Nang makitang dumaan ang bolt fly, nagulat ang puso ni Du Zi. Binigyan siya ni Nia Li ng kakaibang pakiramdam. Para siyang isang veteranong shooter. Ang horn ship ay hindi nakaiwas sa oras. Tumama ang bolt sa likurang paa ng may sungay na tupa. Thud! Ang may sungay na tupa ay nahulog sa lupa na humahagulgol. Lumapag sa harap ni Lu Piao at nagtaas ng alikabok sa paligid nito. Hingal na hingal si Lu Piao. Siya ay labis na kinabahan. Nang makita niya ang horn ship na walang tigil na umiiyak, hindi niya naiwas ang isipin, Diyos ko, nakakapanabot yun. My goodness, naligtas ang puwitan ko. Kung bahagyang mas mabagal ang bolt ni Nia Li, natama na sana siya ng horn ship na iyon. Kung ang bolt ay isang ordinaryong bolt, ang ganitong uri ng pinsala ay hindi makakaapekto sa isang demonyong horn ship at siguradong bumangon na naman ito. Gayunpaman, ang bolt na ginagamit nila ay hindi isang ordinaryong bolt. Pinahiran ito ng gamot na pinaghalo mula sa blackpool grass at zoysia grass. Naging kalaban lang ito ng horn ships. Ang gamot ay mabilis na sumama sa mga daluyan ng dugo at umabot sa puso ng horn ship. Maya-maya pa'y unti-unting lumalambot ang panaghoy ng horn ship. Napakabilis. Nagulat si Du Zi. Hindi niya akalain na ang gamot na pinaghalo ni Nia Li ay magkakaroon ng ganito kalakas na epekto. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyang nawalan ng panlaban ang matipunong tupa. Nagulat din si Lu Piao. Naunawaan niya ng buo ang lakas ng mga tupang ito, na kung saan ay ang lakas ng dalawang bronze rank fighters na pinagsama. Karaniwang nangangailangan ng mahabang panahon upang talunin ang isa, ngunit ang horn ship na ito ay natalo sa isang maliit na bolt. Masyadong nakakakilig iyon. Sa tuwing naiisip ni Lu Piao ang eksena kanina, ibabalik nito ang takot na nananalaytay sa kanya. Kung hindi ka tumakbo, ang horn ship na iyon ay hindi magiging banta sa iyo. Bahagyang natawa si Nia Li. Okay, ungol ni Lu Piao, na namumula ang mukha. Hindi siya kumilos ayon sa plano, at agad na nataranta nang makita niya ang horn ship na umaandar sa kanyang direksyon. Nang makita ang nahulog na horn ship, naramdaman ni Lu Piao na parang nabubuhay pa siya sa isang panaginip. Ang hitsura at pagkilos ni Nia Li mula kanina hanggang ngayon ay malalim na nakaukit sa kanyang isipan, na nag-iwan sa kanya ng matinding paghanga. Mula pa noong bata pa siya, ito ang unang pagkakataon na talagang humanga si Lu Piao sa isang tao. Nasa master level lang ang shooting skill ni Nia Li. Kahit na ang isang ordinaryong tao ay magsanay sa loob ng 10 taon, hindi pa rin niya maaabot ang antas ni Nia Li. Bilasan mo at maglinis. Wala tayong ibang gusto kundi ang mga sungay, ang balahibo sa leeg, ang kristal ng demonyo, at ang espiritu ng demonyo. Mabilis na utos ni Nia Li. Ang demonyong kristal ng horn ship at demonyong espiritu ay matatagpuan sa bahagi ng utak. Ang mga kristal na demonyo ay mga kristal na kasing laki ng hinlalaki at karamihan sa mga demonyong hayop ay may isang kristal na demonyo. Tulad ng para sa demonyong espiritu, 1 o 2 lamang ang lilito sa loob ng 10,000 horn ship. Ang hugis ng demonyong espiritu ay parang apoy ng kandila. Ang isang horn ship na may demonyong espiritu ay karaniwang mas malakas kaysa sa iba pang horn ships. Ang horn ships ay medyo mababa ang level, tanging isang star na bronze ang ranggo ng demonyong hayop. Ang mga materyales mula sa kanila ay medyo mura. Ang isang pares ng sungay ay maaaring ibenta para sa 5 demonyong barya, at ang balahibo sa leeg nito ay maaaring ibenta ng 3 demonyong barya. Tulad ng para sa demonyong kristal, maaari itong ibenta sa halagang 5 demon spirit coins. Bilangin ito sa ganitong paraan, kahit na walang demonyong espiritu sa loob nito, maaari pa rin itong makakuha ng isang presyo ng 13 demon spirit coins.
5 minuto lang ang inabot nila para patayin ang horn ship. Kung magtatagal lang ito ng ganito, hindi ba makakatanggap silang 3 ng libu-libong demon spirit coins sa isang araw? Hindi mapigilan ni Duzi na matuwa. Napakahirap ng kanyang pamilya at ang kanilang kita ay magiging 2 hanggang 3,000 demonyong barya taon-taon. Para makapasok siya sa Holy Orchid Institute, ang pamilya ni Duzi ay kailangang humiram ng maraming pera sa mga kamag-anak at kaibigan. Si Duzi ang pag-asa ng kanilang pamilya. Kung manghuli siya ng mga may sungay na tupa kasama si Nia Lee, mababayaran niya ang sarili niyang mga bayarin sa paaralan sa hinaharap. Ngumiti si Nia Lee at sinabi, kailangan nating maging mas mabilis. Walang pahinga ngayong gabi. Okay, tuwang-tuwang sagot ni Duzi. Bagamat hindi pa sila nakakapasok sa isang Star Bronze rank, napakalakas ng kanilang mga katawan. Ang pagpupuyat magdamag ay wala. Hindi napigilan ni Lu Piao na umiyak dahil ang 2 taong ito ay sadyang kuripot. Tatalikuran nila ang pahinga alang-alang sa pera. Kahit na malungkot siya, wala siyang masyadong mapagpipilian. Sino ang nagtanong sa kanya na sumakay sa barkong pirata na ito? Nagtulungan silang 3 at tuloy-tuloy na nanghuhuli ng horn ship. Matapos patayin ang 12 ng mga ito, dadalhin ni Lu Piao ang mga materyales upang maibenta ito. Sa loob ng isang gabi, ang grupo ni Nia Lee na may 3 ay nanghuli ng kabuoang humigit kumulang 120 may sungay na tupa, na nabili ng humigit kumulang 1,200 demon spirit coin. Hinahati ito ng pantay-pantay, tumanggap sila ng humigit kumulang 400 barya ng demonyong espiritu. Ang halaga ng pera na ito ay talagang kamangha-mangha para sa isang tao na hindi pa nakakapasok sa isang star na bronze rank. Kahit na para sa isang bronze rank fighter, ang pagkuha ng 20 hanggang 30 demon spirit coins sa isang araw ay itinuturing ng marami. 7 magkakasunod na araw ang ginugol sa pag-aaral sa mga aralin sa araw, habang sa gabi ay pupunta silang 3 sa training grounds para patayin ang horn ship. Ang kanilang pera ay umabot na ngayon sa higit sa 10,000 mga demon spirit coins, na maaaring ituring na isang malaking halaga ng kayamanan para sa kanila. Ang mga estudyante sa Holy Orchid Institute ay nagtataka kung bakit biglang bumaba ang dami ng horn ship sa training grounds. Dati, basta-basta silang naglalakad at madaling makakahanap ng horn ship na magkakagrupo. Gayunpaman, ngayon ang isang tao ay kailangang tumingin sa paligid ng mahabang panahon upang makahanap ng isa. Hindi kaya may mga halimaw na parang tigre na pumapasok at nangangaso sa mga horn ship na ito. Ang Holy Orchid Institute ay espesyal na nagpadala ng mga instructor upang siyasatin ang dahilan, ngunit wala itong nakita. Sa ika-8 magkakasunod na gabi, ang grupo ni Nia Lee na 3 ay nasa madilim na pangangaso ng horn ship. Madilim ang langit at hating gabi na. Humikab si Lu Piao at sinabi, Nia Lee, hindi ko na kaya. Umidlip ako sandali sa ibabaw ng puno. Ang 7 magkakasunod na araw ng walang tigil na pangangaso ng horn ship ay naging sanhi ng sobrang pagod niya kaya hindi na siya nakapagpatuloy. Hindi lang si Lu Piao, maging si Duzi ay hindi na nakayanan. Nia Lee, kailangan ko ring matulog muna, sabi ni Duzi. Ang kanyang mga talukap ay nakikipaglaban upang manatiling gising sa loob ng isang buong 7 araw. Kahit na ang isang taong bakal ay hindi makatiis. Matulog muna kayo. Ihihinto natin ang pangangaso bukas ng gabi. May iba pa akong plano, sabi ni Nia Lee. Nakaipon na siya ng mahigit 16,000 demonyong barya ng espiritu. Ito ang kanilang unang balde ng ginto. Sa pamamagitan nito, marami silang magagawa. Hindi na kailangan pang manghuli ng horn ship. Umakyat sina Lu Piao at Duzi sa isang matayog na puno, humiga sa isang sanga at agad na nakatulog. Parehong puno ng pagod ang mukha nilang parang bata. Bagamat pareho silang nabibilang sa premature type, sa huli ay 2 pa rin silang teenager. Mabilis na tumakbo si Nia Lee sa kakahuyan. Isang bilog na buwan ang nakasabit sa langit. Paminsan-minsan ay maririnig ang mga huni ng iba't ibang insekto, dahilan para lalong tumahimik ang paligid. Walang malaking demonyong hayop sa paligid, kaya napakaligtas nito. Biglang, narinig ni Nia Lee ang isang abnormal na tunog mula sa malayong gubat. Parang may ibang tao dito. Sino ang nasa training grounds ngayon? Kumunat ang noo ni Nia Lee at tumakbo patungo sa direksyong iyon. Nagtago siya sa kakahuyan habang nakatingin sa field na natatakpan ng liwanag ng buwan.
Gamit ang liwanag ng buwan upang makita, nakita niya ang isang payat na figure na nakatayo sa gitna ng liwanag ng buwan. Siya ay hanggang balikat ang buhok, nakasuot ng leather jacket, at naglalabas ng malabong asul na liwanag. Ito ang liwanag ng puwersa ng kaluluwa. Bagamat hindi pa ito nakapasok sa ranggo ng bronze, malapit na itong makapasok sa ranggo ng bronze. Gamit ang liwanag mula sa puwersa ng kaluluwa, dama po ang mga mata ni Nielay sa kanyang mukha. Nakapikit ang kanyang mga mata, bahagyang nanginginig ang mahahabang pilak mata, at mga balingkinitang kilay. Siya ay may walang kamali-mali, puting balat na kumikinang ng malusog na kulay rosas, at mayaman, pinong labi. Siya at si Yezayan ay nagtataglay ng dalawang magkaibang uri ng kagandahan. Si Yezayan ay nagtataglay ng isang tahimik na kagandahan, tulad ng isang magandang bulaklak na violet. Habang siya ay kaakit-akit, na may mapang-akit at kaakit-akit na hitsura, tulad ng isang rosas na may tinag. Xiao Ninger, hindi ko akalain na siya iyon, sabi ni Nieli, bahagyang nagulat saglit. Si Xiao Ninger ay mas masipag na nagtatrabaho kaysa sa kanyang inaakala. Sinasanay pa rin niya ang kanyang soul force sa ganitong oras ng gabi. Tinatansya niya na malapit na siyang makapasok sa bronze rank. Iniisip ang kanyang nakaraang buhay, nang pumasok si Xiao Ninger sa isang star na bronze rank, siya ay nagkasakit ng higit sa 2 taon at ang kanyang cultivation ay bumagsak ng husto. Bagamat kinailangan niyang sanayin muli ang kanyang sarili mula sa simula, sinasabing mula noon ay nakaramdam na siya ng sakit. Bagaman siya ay may sakit, sa paningin ng iba, siya ay parang isang nakasisilaw na bituin. Siya ay isang malakas na babae. Iniisip kung paano nagsasanay si Xiao Ninger dito sa kalagitnaan ng gabi, biglang naintindihan ni Nieli. Bagamat napakasipag ni Xiao Ninger, tinatrato niya ang kanyang buhay bilang biro. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakad si Nieli patungo kay Xiao Ninger. WHO, biglang iminulat ni Xiao Ninger ang kanyang mga mata, at mahinang sumigaw, habang kinukuha ang isang maikling punyal. Maingat siyang tumingin kay Nieli. Nanlamig ang ekspresyon ng mukha niya. Sa pamamagitan ng liwanag ng buwan, ang matalim na alerto ng mga mata ay may hindi maipaliwanag na kagandahan sa kanila. Bagamat 13 taong gulang pa lamang siya, ang kasalukuyang kanya ay tiyak na maituturing na isang magandang teenager. Bahagyang nakaumbok ang bahagi ng dibdib sa harap ng leather jacket. Sa edad niyang ito, siguradong maipagmamalaki niya ito. Ako si Nieli, sabi ni Nieli. Kahit na hindi pa niya nakakausap si Xiao Ninger, maaari pa rin silang ituring na magkaklase at medyo pamilyar sa isa't isa. Ibinaba ni Xiao Ninger ang kanyang maikling punyal, ngunit nakabantay pa rin siya habang nakatingin kay Nieli at sinabing, "Anong ginagawa mo dito?" Bahagyang ngumiti si Nieli, "Anong ginagawa mo dito?" "Nandito ako para sanayin ang lakas ng aking kaluluwa," sabi ni Xiao Ninger. Nakatingin kay Nieli sa liwanag ng buwan. Matalim ang mga kilay ni Nieli. Medyo may kaguwapuhan siya, hindi tulad ng ilang tao na nakakatakot sa unang tingin. Nagkibit balikat si Nieli at sinabing, "Tambay ako dito." "Nagsisinungaling ka, huwag mong isipin na hindi ko alam. Nitong mga nakaraang araw, kayo ang pumatay sa mga horn ship na iyon," sabi ni Xiao Ninger. Nakita na niya ang 3 grupo ni Nieli, ngunit hindi siya gumawa ng anumang hakbangin para batiin sila. Ang ikinakuryos ni Xiao Ninger ay isang bagay na pinahid ng grupo ni Nielai sa mga bolts na nagawang ibagsak ang isang horn ship gamit ang isang bolt, ngunit hindi siya nagkusa na magtanong ng mga sikreto ng ibang tao. "Kaya alam mo na noon pa," sabi ni Nieli, nakatingin kay Xiao Ninger. Kapag nagpout siya ng kanyang bibig, ang kanyang mayamang maselang labi ay may hindi maipaliwanag na alindog sa kanila. Ngunit mayroon na siyang Yezayan sa kanyang puso, kaya ang kanyang nararamdaman para sa kagandahan ni Xiao Ninger ay simpleng pagpapahalaga. Pinahahalagahan niya ang kagandahan nito at kung gaano siya kasipag. Sa hitsura lamang ni Xiao Ninger, kaya niyang tumayo sa napakataas na posisyon, ngunit umaasa pa rin siya sa sarili niyang lakas para baguhin ang pananaw ng ibang tao sa kanya. Nakakalungkot lang na maling paraan ang ginamit niya. "Ipagpapatuloy ko ang pagsasanay," malamig na sabi ni Xiao Ninger habang nakatitig kay Nieli gamit ang kanyang maliwanag at malinaw na mga mata. Hindi gusto ni Xiao Ninger na naabala siya ng iba. Siya ay may ekspresyon na nagtulak sa mga tao ng libu-libong milya ang layo,
sa kanyang mukha, at dahil bihira siyang makisama sa mga estudyante sa klase, lalo na sa mga lalaki, ang walang kaibigan sa kanya ay tila kakaiba. Aalis ako, agad, sabi ni Lee habang mahinang ngumiti. Tiningnan niya ito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kumunat ang mga kilay ni Xiao Ninger. Hindi ba medyo bastos ang pagtingin ni Lee sa akin? Naisip niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang galit. Maraming lalaki ang humahabol sa kanya sa Holy Orchid Institute, ngunit palagi silang hindi pinapansin ni Xiao Ninger. Gusto lang niyang mag-focus sa training niya. Sa makatuwid, ang mga aksyon ni Lee ngayon ay hindi naiiba sa ibang mga lalaki sa institute. Ito ay sadyang maput. Hindi ka pa rin ba aalis? Si Xiao Ning ay hindi natuwa sa kanyang tono. Matagal na siyang ginulo ni Lee. Dama po ang tingin ni Lee sa mga binti ni Xiao Ning. Wala siyang suot na sapatos, at nakikita niya ang isang pares ng creamy slender legs na naliliwanagan ng liwanag ng buwan, na bahagyang pula. Sinabi niya, kapag sumapit ang gabi, hindi ba ang iyong dalawang paa ay parang sinusunog ng apoy? Matapos marinig ang sinabi ni Lee, bahagyang natigilan si Xiao Ning at hindi nagtagal ay sumagot, paano mo nalaman? Dahil sa matinding init, kapag nagsasanay sa gabi, karaniwang hindi nagsusuot ng sapatos si Xiao Ning. Syempre alam ko, ngumiti si Lee. Hindi lang ito, mas alam ko pa, hindi lamang ang iyong dalawang binti ay nararamdaman na parang sinusunog ng apoy, ang iyong katawan ay magiging sobrang lamig. Gabi-gabi sa hating gabi ay parang humahagulgol ito sa iyong katawan. Ito ay magiging napakasakit, kahit na ang pagsasanay sa iyong puwersa ng kaluluwa ay hindi magiging posible, hindi ba? Nagulat si Xiao Ninger sa sinabi ni Lee. Siya ay nagtitiis ng sakit na mag-isa at hindi sinabi sa sinuman ang tungkol dito, kahit na ang kanyang mga miyembro ng pamilya. Paano nalaman ni Lee ang tungkol dito? Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Xiao Ninger, alam ni Lee na nahulaan niya ng tama. Kaya ang sakit noon ni Xiao Ninger sa buhay ay ang Arctic disease. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa gabi, madalas itong humahantong sa malamig na hangin na pumapasok sa katawan, na humaharang sa mga ugat. Ang Arctic disease, sa mga magaan na kaso, ay magiging sanhi ng malubhang karamdaman sa tao, at sa mga malubhang kaso, ito ay magiging sanhi ng pagsabog ng katawan. Kaya't si Xiao Ninger mula sa kanyang nakaraang buhay ay napakaswerteng nakahiga sa kama sa loob lamang ng 2 taon. Bilang karagdagan sa mga sintomas na ito, ang iyong katawan ay dapat na bagbog sa ilang mga lugar. Ang mga pasa na iyon ay dapat na napakasakit at hindi lamang ito nawawala, dapat din itong kumakalat sa buong katawan. Sabi ni Lee na may kumpiyansa, hindi ka pa nakakapasok sa isang star na bronze rank, ngunit kapag nagawa mo na, sa pinakamahusay na senaryo ng kaso, magkakaroon ka ng malubhang karamdaman at ang iyong paglilinang ay mababawasan ng husto. In the worst case scenario, mamamatay ka. Nagulat si Xiao Ninger sa sinabi ni Lee. Siya ay nagtitiis ng sakit na mag-isa at hindi sinabi sa sinuman ang tungkol dito, kahit na ang kanyang mga miyembro ng pamilya. Paano nalaman ni Lee ang tungkol dito? Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Xiao Ninger, alam ni Lee na nahulaan niya ng tama. Kaya ang sakit noon ni Xiao Ninger sa buhay ay ang Arctic disease. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa gabi, madalas itong humahantong sa malamig na hangin na pumapasok sa katawan, na humaharang sa mga ugat. Ang Arctic disease, sa mga magaan na kaso, ay magiging sanhi ng malubhang karamdaman sa tao, at sa mga malubhang kaso, ito ay magiging sanhi ng pagsabog ng katawan. Kaya't si Xiao Ninger mula sa kanyang nakaraang buhay ay napakaswerteng nakahiga sa kama sa loob lamang ng 2 taon. Bilang karagdagan sa mga sintomas na ito, ang iyong katawan ay dapat na bagbog sa ilang mga lugar. Ang mga pasa na iyon ay dapat na napakasakit at hindi lamang ito nawawala, dapat din itong kumakalat sa buong katawan. Sabi ni Lee na may kumpiyansa, hindi ka pa nakakapasok sa isang star na bronze rank, ngunit kapag nagawa mo na, sa pinakamahusay na senaryo ng kaso, magkakaroon ka ng malubhang karamdaman at ang iyong paglilinang ay mababawasan ng husto. In the worst case scenario, mamamatay ka. Matapos marinig ang mga salita ni Lee, si Xiao Ninger ay pansamantalang natulala. Nakakuyom ng mahigpit ang magkabilang kamao niya at namumula ang mga mata. Paano kaya ito? Kahit na napakalakas niya, pagkatapos marinig ang balita, hindi niya nakayanan ang suntok. Masasabi ni Lee kung ano ang kanyang sakit sa isang sulyap. Hindi dapat mali ang sinabi niya.
Mula pa noong bata pa siya, gusto na ng kanyang pamilya na makasal siya sa sagradong pamilya, sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Shen Fei. Sa kanyang paglaki, unti-unting nalaman ni Xiao Ning'er kung anong uri ng tao si Shen Fei. Dahil ayaw niyang makasal sa playboy na iyon, nagsimula siyang magsanay ng husto sa pag-asang maalis ang malupit na kapalarang ito. Sa kasamaang palad, tila ayaw payagan ng langit, dahil siya na malapit nang maabot ang isang star na bronze rank, ay biglang nakarinig ng ganoong balita. Nang makita ang karaniwang malakas na Xiao Ning'er sa ganitong estado, hindi mapigilan ni Niali na maawa sa kanya. Niali, dahil alam mo kung anong uri ng sakit ang mayroon ako, dapat alam mo kung paano gamutin ito, hindi ba? Tanong ni Xiao Ning'er. Sa takot sa sinabi ni Niali, hindi niya namamalayang binitawan niya ang kanyang malakas na bantay na nakalaban niya sa kanya at nagmakaawa, maaari mo ba akong tulungan? Siya ay, kung tutusin, isang 13 taong gulang lamang na babae. Si Xiao Ning'er ay may malakas na personalidad at bihirang humingi ng tulong sa iba. Si Niali, pagkatapos makinig sa kanyang mga pakiusap, biglang naramdaman na lamambot ang kanyang puso. Natahimik siya, sandali lang, bago niya sinabing, magagamot ang sakit na ito. Maaari mo itong hanapin sa aklatan ng Holy Orchid Institute. Ang sakit ay tinatawag na Arctic Disease. Talaga, sagot ni Xiao Ning'er. Ang kanyang pag-asa ay tumaas. Paano ito gagamutin? Ang pamamaraan ng Daoyin ay dapat gamitin upang i-massage ang mga apektadong lugar, upang mawala ang mga pasa. Ang gamot na ginawa mula sa pagsasama-sama ng Golden Striped Grass at Imperial Sky Grass ay dapat inumin araw-araw, kasama ng iyong sitwasyon, nang humigit kumulang 1 buwan o higit pa. Sa pinakamagandang senaryo ng kaso, sapat na ang 10 araw para ganap kang gumaling mula sa sakit, sabi ni Niali. Ito talaga ang paraan para gamutin ang Arctic Disease. Daoyin Technique. Ulit ni Xiao Ning'er. Itinaas niya ang kanyang mga kilay. Miyembro siya ng isang noble family, ngunit hindi pa siya nakarinig ng anumang pamamaraan ng Daoyin dati. Bilang karagdagan sa mga pamamaraan ng paggamot na ito, dapat mo ring tiyakin na hindi sanayin ang iyong puwersa ng kaluluwa sa gabi sa hinaharap, sabi ni Niali habang iniunat niya ang kanyang kamay patungo kay Xiao Ning'er. Sinundan niya ng, kunin mo ang iyong cultivation technique, at hayaan mo akong tingnan ito. Tumangala si Xiao Ning kay Niali. Kung hihilingin sa kanya ng isang estranghero na kunin ang kanyang cultivation technique, pakiramdam niya ay sinusubukan lang nilang lokohin siya. Ngunit siya, matapos makita ang ekspresyon ni Niali, ay hindi napigil ang makaramdam ng tiwala sa kanyang puso. Marami nang sinabi sa kanya si Niali, kaya nagpasya siyang magtiwala sa kanya ng buo. Kinuha niya ang kanyang cultivation technique mula sa kanyang interspatial ring at ibinigay sa kanya. Ito ay isang piraso ng medyo luma na parchment na papel, na may nakasulat na isang grupo ng mga makapal na salita. Habang tinatanggap ni Niali ang parchment paper mula kay Xiao Ning'er, hindi niya sinasadyang nahawakan ang likod ng kanyang jade white, creamy na mga kamay, ngunit hindi ito pinansin ni Niali. Sa halip, maingat niyang binabasa ang papel. Matapos hawakan ni Niali ang kanyang mga kamay, mabilis na binawi ni Xiao Ning'er ang kanyang mga kamay at naramdaman ang pagkirot ng kanyang puso. Ang gulo ng mood niya. Naisip niya, paano kung sinusubukan siyang i-blackmail ni Niali? At paano kung may maruming iniisip siya tungkol sa kanya? Nang iangat niya ang kanyang ulo, gayunpaman, nakita niya na hindi man lang napansin ni Niali ang kanyang reaksyon nang magkadikit ang kanilang mga kamay, at gamaan ang pakiramdam. Ang ekspresyon ni Niali, nang tumingin siya sa parchment paper, ay lalong seryoso. Nagdulot ito ng kaunting pagkawala ng isip ni Xiao Ning'er. Ilang sandali lang ay nag-react siya. Ibinaba niya ang ulo niya at nagsimulang mag-isip ng kung ano-ano. Ang isang malaki at makapangyarihang direktang linya ng dugo ng maharlikang pamilya ay aktwal na nagsasagawa ng ganitong uri ng mababang uri ng pamamaraan ng paglilinang. Hindi katakataka na nawasak ang Glory City, tahimik na bulungan ni Niali. Ano ang sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Xiao Ning'er at tumingin kay Niali. Narinig lamang niya ang ilan sa mga salitang binulong ni Niali, ngunit hindi niya ito marinig ng malinaw. Wala, mahinang tumawa si Niali. Napakahirap ng cultivation technique na ito, masisira nito ang meridian habang ginagawa ito ng isa. Ang dahilan sa likod ng iyong Arctic Disease ay maaaring higit na may ugnay sa pamamaraan ng paglilinang na ito.
Baguhin ang bahaging ito mula sa psychic mind, patungo sa heavenly psychic, at baguhin ito sa soul and spirit merge. Nagpatuloy si Nia Li sa pagsasalita, binago ang pamamaraan ng paglilinang ng puwersa ng kaluluwa ng hindi nakikilala. Si Xiao Ninger, habang nakikinig kay Nia Li habang binabago niya ang kanyang soul force cultivation technique, medyo hindi kumbinsido. Ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay ipinasa ng kanyang mga ninuno. Ito ay nireranggo ng 6 sa koleksyon ng pamilya ng mga diskarte sa paglilinang. Paano ito mababago sa isang kapritsyo ni Nia Li? Anuman, nakinig pa rin si Xiao Ninger sa mga salita ni Nia Li. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang practitioner ng pamamaraan ng paglilinang na ito, kaya mayroon siyang karanasan sa ilang mga bagay tungkol dito. Unti-unti, napagtanto ni Xiao Ninger na ang mga pagbabagong ginawa ni Nia Li dito ay makatwiran. Sa katunayan, ang mga pagbabago ay ginawa itong mas mahusay kaysa sa orihinal. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Ninger at isang hindi kapani-paniwalang tingin ang nasa kanila habang nakatitig kay Nia Li. Nia Li, pwede bang ulitin mo? Kailangan kong maalala ang sinabi mo. Mabilis na sabi ni Xiao Ninger. Okay, binagalan ni Nia Li ang kanyang pagsasalita, inulit ang pagbabago para sa cultivation technique. Pagkatapos ng pagsasanay sa kanyang soul force, nagkaroon si Xiao Ninger ng kakayahang mag-memorize ng kahit ano nang hindi ito nakakalimutan. Kahit na ilan lang ang naiintindihan niya. Pagbabago, nagawa pa rin niyang kabisaduhin ang sinabi ni Nia Li. Habang tinitingnan niya ito, mas napagtanto niya kung gaano kalakas ang cultivation technique na binago ni Nia Li. Ang tingin ni Xiao Ninger kay Nia Li sa una ay may bakas ng pagkalito dito, ngunit hindi nagtagal ay napalitan ito ng isang puno ng paghanga. Gaano karaming kaalaman tungkol sa puwersa ng kaluluwa ang dapat mayroon ng isang tao upang mabago ang mataas na ranggo na pamamaraan ng paglilinang ng puwersa ng kaluluwa sa ganoong sukat. Kahit na ang Black Gold rank na Demon Spiritualist ay hindi nangangahulugang magagawa ang ganoong bagay. Ang pangunawa kaya ni Nia Li sa cultivation ay matagal nang nalampasan ang isang Black Gold rank na Demon Spiritualist, kahit na umabot sa larangan ng Legend rank Demon Spiritualist. Itinuring ito bilang isang kayamanan, malalim na kabisado ni Xiao Ninger ang lahat ng mga pagbabagong ginawa ni Nia Li sa kanyang cultivation technique sa kanyang puso. Hindi niya masabi kung ano ang nararamdaman niya kay Nia Li, o worship. Ang edad ni Nia Li ay kapareho ng sa kanya, ngunit napagtanto ni Xiao Ninger na may malawak na agwat sa pagitan nila. Nakakatawa na iniisip niya noon na si Nia Li ang buntot ng klase. Napagtanto niya kung gaano kamangmang si Teacher Shen Shu at ang iba pang mga estudyante habang kinukutya nila si Nia Li. Siya ay lubos na kumbinsido na ang dating sinabi ni Nia Li sa klase tungkol sa pagiging isang makapangyarihang legend rank na Demon Spiritualist ay totoo lahat. Mula pa noong bata pa siya, kahit na ito ay talento o katalinuhan, si Xiao Ninger ay higit na nalampasan ang kanyang mga kapantay. Ito ang unang pagkakataon na tumungala siya sa isang kaedad niya. Sinabi noon ni Nia Li na pakakasalan niya ang pinakamagandang babae sa Glory City. Nang maisip niya iyon, naging magulo ang iniisip ni Xiao Ninger. She speechlessly lowered her head. Biglang may lumitaw na figure sa isip niya. Si Ye Ziyan iyon. Bagamat may tiwala si Xiao Ninger sa kanyang hitsura, kailangan niyang aminin na maaaring hindi niya talaga kayang makipagkompetensya kay Ye Ziyan. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Nia Li, nakatingin kay Xiao Ninger. Nagtataka siya dahil medyo kakaiba ang ekspresyon nito. Wala. Mabilis na umiling si Xiao Ninger, pinalabas ang lahat ng iniisip niya at nagtanong, Nia Li, alam mo ba ang pamamaraan ng Daoyin? Siyempre ginagawa ko, tumanggo si Nia Li at nagpatuloy, ngunit ang pamamaraan ng Daoyin ay nangangailangan ng direktang kontak sa bahaging nabugbog. Mukhang hindi nararapat kung ako ang gagawa nito. Tumangala si Xiao Ninger sa pinate na pisngi ni Nia Li. Matalim ang mga kilay niya, at ang malalalim na ilaw ay kumislap sa kanyang mga itim na pupil. Medyo may kagwapuhan siyang aura sa paligid, na unti-unting sumasanib sa imaheng nasa puso niya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi, I don't mind. Hindi mo man lang ba ako tinatrato? Ayokong maging inutil na tao. Ang huling pangungusap na sinabi ni Xiao Ninger ay para aliwin ang sarili. Sa harap ni Nia Li, ibinagsak ni Xiao Ninger ang malamig na bantay niya laban sa kanya. Natahimik sandali si Nia Li.
Kahit na babae siya at walang pakialam, kung tatanggi ako, magiging masyadong maliit ako. Nasa puso na niya si Ye Ziyan. Mayroon lamang siyang maliit na impresyon kay Xiao Ninger. Hindi niya ito masyadong inisip at sinabing, sige, tutulungan kita sa pamamaraan ng Daoyin para gamutin ang iyong sakit minsan kada 3 araw. Gawin mo ang sinabi ko sa iyo kapag bumalik ka. Kainin mo ang mga halamang iyon at gagaling ka. Sagot ni Xiao Ninger, tumanggo sa katahimikan. Saan ang iyong mga bagbog na lugar? Tanong ni Nia Li. Bahagyang namula ang malamig na pisngi ni Xiao Ninger at itinuro ang likod ng kanyang paa. May isa dito. Ibinaba ni Nia Li ang kanyang ulo upang tingnan ito. Nakita niya ang isang patch ng deep purple sa tuktok ng isa sa malasutlang puting paa ni Xiao Ninger. Ganito na kalala ang pasa. Sobrang seryoso, sabi ni Nia Li. Kumunat ang noo niya at nagpatuloy. Sa kabutihang palad ito ay nasa paa lamang, kung hindi ito ay medyo mahirap sa ibang lugar. Ito ay mas maginhawa, dahil ito ay nasa tuktok ng paa. Malapit na akong matapos. Yumuko si Nia Li, at umupo sa damuhan. Sabi ni Xiao Ninger, tumanggo ang ulo. Hindi niya sinabi na iyon lang ang bagbog na lugar. Nang ilagay niya ang kanyang paa sa mga binti ni Nia Li, isang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Parang may iniisip siya.